3 buwan na ang nakalipas. Ang punong guro ng Zengxian sect at iba pang mataas na opisyal ay pumunta sa Biluohay upang maghanap ng pagkakataon. Biglang bumagsak. Ang sekta ay nahulog sa krisis. Upang maiwasan ang pagkawasak ng sekta sa kamay ng ibang puwersa. Sa kawalang magawa, kinailangan nilang hilingin ang tulong ng kanilang maliit na guro na matagal nang nag-aaral sa pinagbabawal na lugar. Sa iyong likas na talento ng daan, at sa pagninilay sa lugar na ipinagbabawal sa loob ng 10 taon. Kaya nais kong ipakita mong ikaw ay bihasa, upang mapanatili ang kapayapaan sa ibang mga puwersa. Ngunit walang nakakaalam, na ang likuran ng bundok ay talagang libingan ng mga Diyos. Sa loob ng 10 taon, bawat araw ay nagbubukas ka ng iyong mga mata. Ito ay ang pakikipag-ugnayan sa mga naiwang kaluluwa dito upang matutunan ang 36 na paraan ng pag-alala. Gitar, chess, pagsusulat, pagpinta, paghugas ng bakal, pagluluto, ukit. At pati na rin ang pagbabasag ng kahoy, pag-aalaga ng bulaklak, pagpapakain ng baboy, at iba pang gawain. Bawat isa ay may kaluluwa mula sa nakaraan sa isang sagradong lugar, na personal na nagtuturo at nagbabantay. Kaya ang bawat kasanayan mo ay umabot sa isang napakataas na antas, na hindi mo inaasahan. Ang 36 na kasanayang ito ay talagang 36 na sagradong daan ng mundo ng mga Diyos. Ngunit akala mo ay isa ka lamang karaniwang tao. Sa oras na ito, isang malinaw na boses ang pumasok sa iyong tainga. Ang ika-79 na disipulo ng Zengxian sect, si Chen Yuzhao Ruoxu, nananawagan sa aking guro na lumabas. Umiiyak ng labis. Sa wakas, naalala mo na ako. 10 taon na ang nakalipas mula nang maglakbay si Su Yin sa isang pantasyang mundo. Nang siya ay tinanggap bilang disipulo ng kanyang nakatatandang kapatid, dinala siya sa isang lugar na walang tao, at pinapirma siya ng isang pangako na hindi siya makakalabas hanggat hindi natututo ng lahat. Hindi siya pinapayagang umalis kahit isang hakbang. Kaya siya ay naipit dito na parang nasa bilangguan. Ngayon, sa wakas ay makakalabas na siya. Gusto kong makita kung ano ang hitsura ng sekta, at matutong tunay na mga pamamaraan ng pagsasanay. Isang paglipad patungo sa kalangitan. Puno ng pananabik. Ngunit sa sandaling siya ay lumabas sa pinagbabawal na lugar. Ang mga ulap sa langit ay nagtipon-tipon. Unti-unting bumuo ng isang malaking banal na anak. Tila nag-aabang sa paglabas ng banal. Ang tagpong ito ay tumagal ng 0 minuto. Talagang kakaiba ang panahon sa ibang mundo. Mumungat. Tumingin si Su Ying sa dalawa. Di mapigilang magtanong, bakit ako kailangang lumabas? May problema ba? Ganito kasi. Agad na ipinaliwanag ni Chen Yu ang nangyari. Nang marinig iyon, napaatras si Su Ying. Muna-munang maupo sa posisyon ng leader. Ang pintuan ay nagpapakalma sa puso ng tao. Mga bihasang nagkukunwari, seryoso kayo. Kung may kakayahan o hindi mahina ang lakas. Walang masama sa pagkunwari. Walang kahit anong lakas. Paano ka mag-akto bilang bihasa, hindi ito basta-basta. Baka mapatay ka kung hindi ka mag-ingat. Ang sekta ay nasa oras ng buhay at kamatayan. Umaasa kami na huwag mag-atubiling tumulong ang guro. Si Chen Yu at ang iba ay yumuko ng buong puso. Nakita nila ang eksenang ito. Si Su Yin ay walang masabi. Ayon sa sinabi ng kabilang panig, talagang nasa pinakadelikadong sitwasyon ang Zengxian Zong. Ang tinatawag na mga bihasa. Hindi na kayang magpanggap. Pagkatapos mamatay ng senior brother ni Su Yin, siya ang may pinakamataas na ranggo sa Zengxian sect. Kung tuluyang masisira ang sekta, siguradong siya ang unang kawawa. Nainis, lumipat ng 10 taon nang hindi nagkakaroon ng cultivation. Hindi man lang napabagsak ang isang dambuhalang sa lagubang. Gusto ko ring maging eksperto. Sayang, hindi talaga ganoon eh. Naghintay sandali. Sabi ni Su Yin na ang mga magaling magpanggap ay kaya niya. Pero may hinihiling ako. Lahat ng nakakaalam ay kailangang makipagtulungan sa akin. Kung hindi, hindi ko talaga kakayanin magpanggap mag-isa. Mag-alala po, Uncle Master. Agad na tumango si Chen Yu. Iyan din ang ibig sabihin ng maraming matandang elder. Ayos lang, nakahinga ako ng maluwag. Tumingin si Su Yin para malaman kung anong uri ng kasanayan ang kanyang pinagdaraanan. Maaari mo bang ipakita sa akin? Kailangan munang malaman kung ano ang mga teknik ng sekta. Pag-aralan muna bago tayo magdesisyon. Kung hindi, magiging issue na lang ang matuklasan ng iba. Ipapaalam ko sa aking guro. Ang kasanayan ko ay ang Yun Haiju. Kung kailangan mo ng nakababatang kapatid. Ang nag-aaral ng Liu Xuan Gong. Nakabilang sa mababang antas ng Xuan. Si Chen Yu at ang iba ay puno ng kasiyahan. Tinanong ng kanilang guro, kailangan bang bigyan ng kaunting gabay? Hindi alintana ang kanilang mga iniisip. Si Su Yin ay basta na lamang binuksan ang ibinigay na teknik. Mabilis na tiningnan, kahit na hindi pa nakakaranas ng mga teknik sa pagsasanay. Ngunit sa mga bagay tulad ng musika, chess, pagsusulat, at sining, marami na siyang karanasan. Madali niyang naintindihan at nauunawaan ang nilalaman nito. Ngunit hindi siya makapag-ensayo. Gamitin ang Vian Haiju bilang halimbawa. Ayon sa inilarawang paraan, sumipsip ng espiritual na enerhiya. Isang beses lang niyang pinatakbo. Bigla siyang nakaramdam ng buong katawan na puno ng inis. Mahigpit na isinara. Ayaw niyang buksan kahit kaunti. Kahit ang 6 profound technique ay puno ng inis at galit na ibinalik. Naluha si Su Yin, kaya't hindi na nakapagtaka kung bakit hindi nila itinuturo ang mga paraan ng pagsasanay, na talagang hindi akma sa kanya. Nakita ng guro ang kanyang pagtingin matapos niyang matapos. Si Chen Yuzhao at si Ruoxu ay may mukhang puno ng pagnanasa. Naiintindihan ang kanilang ibig sabihin. Nanginig ang mukha ni Su Yin, kahit ayaw niyang magpanggap na bihasa. Hindi naman pwedeng lumabas siya at agad na mawala ng dangal, di ba? Lalo na sa harap ng dalawang nakababata. Nag-isip siya sandali. Si Su Yin ay nagpatuloy na nagsasabing ang pagsasanay ay nangangailangan ng mas maraming pagbabasa at pag-isip. Huwag nang pag-usapan ng iba. Tungkol sa dalawang aklat na ito, talagang tiningnan niyo ng mabuti. Nakaunawa ba kayo ng lubos? Naguguluhan sandali.
Ang dalawa ay puno ng pagdududa at muling binuksan ang kanilang mga libro. Ang pagsasanay ay hindi biro. Magsimula sa pagsasanay. Ang librong ito sa aking kamay ay pinag-aralan ng higit sa 100 beses. Bawat salita rito ay alam na alam ko na. Wala bang bahagi na hindi ko pa nakita? Bigla akong naguluhan. Nanginginig ang katawan ni Chen Yu. Sa librong madalas kong binubuksan. Sa muling pag-aaral. Bigla na lang may lumitaw na kaunting tunay na kahulugan ng banal na pinagmulan. Bakit hindi ko ito nakita dati? Tiyak na iniwan ito ng aking guro. Hindi nakakapagtaka na sinasabi nilang hindi sila masyadong nagmasid. Hindi nila ito naunawaan ng mabuti. Kaya pala ang layunin ay nandito. Mukhang nagsimula na ang tinatawag na pagkukunwari. At hindi siya isang bihasang nagkukubli. Talagang bihasa siya. Sa pagkakaroon ng ganitong kahusay na guro, ang Zensen Sect ay hindi lamang hindi mawawala. Malamang nalalakas pa ito. Salamat, guro. Punong-puno ng emosyon. Agad na kinontrol ni Chen Yu ang kanyang isipan. Naglalahad ang tunay na diwa ng banal na salinlahi sa pahina ng libro. Sa isang iglap, nagsanib ang daloy ng kaluluwa. Rumbling, ang walang hanggang enerhiya ay nagsusulputan. May bahagyang palatandaan na ng pag-angat ang kanyang lakas. Ngunit ang munting sulyap ng banal na salinlahi ay katumbas ng 3 buwang mahirap na pag-ayuno. Ang nakakatakot talaga. Hindi lang siya ganoon. Si Zhao Ruoxu sa kabilang panig ay napansin din ang pagkakaiba. Nagsimula ng makaramdam. Ang espiritu ay mabilis na nagsasama-sama. Sa loob lamang ng ilang minuto, lahat ng kanilang aura ay biglang tumaas. Napakalakas ng kanilang lakas. Sa tingin ko, nagbibiro lang sila. Ngunit hindi lang nila tinanong. Sa halip, nagsimula na siyang mag-ensayo. Lalong lumakas ang kanyang lakas. Punong-puno si Suyin ng emosyon. Ito na ba ang tinatawag na hula? Kakatapos lang niyang sabihin na kailangan makipag-cooperate ang mga nagkukunwaring eksperto. Ganito ang pakikipag-cooperate. Ang galing niyo mag-arte, mga profesional kayo. Wala na akong sasabihin, magbibigay na ako sa inyo ng S-card. Di naglaon, 3 tao ang dumating sa harap ng isang malaking templo. Sa loob ng hall, ilang matatandang lalaki ang nakakita sa kanyang pagpasok. Nilingon at nagbaba ng kamao. Nang buong pagkakasundo, nagsalita sila. Magandang araw, maliit na tiya, tumango siya. Tumingin si Suyin sa 6 na tao sa harap niya. Ayon kay Chen Yu, sa kasalukuyan, natitira na lamang 6 na matandang tagapamahala sa buong sekta. Ang mga taong ito ay nasa antas ng Diyos Puwersa. Ang pinakamalakas na elder na walang koneksyon ay mayroon lamang humigit kumulang 5 antas. Malayo pa sila sa antas ng master. Kaya hindi nakapagtataka na ipinalabas siya sa labas. Ang kanilang mga antas ng cultivation. Sa ganitong kalagayan sa Dinsao, talagang hindi kayang suportahan ang isang nangungunang sekta. Habang tinitingnan niya ang mga tao, maraming matatandang tao ang nakatingin sa kanya. Mabilis silang nagtinginan. Hindi ba't nagpakasakit siya ng 0 taon? Bakit parang wala siyang kahit anong kakayahan? Nag-atubili sandali. Hindi nakatiis ang walang kapalarang matanda at nagsalita. Dapat ay sinabi na ni Chen Yu ang mga problemang kinakaharap ng sekta. Sa'yo, di ba? Mangyaring umupo ang guro sa sekta. Maari akong umupo. Ngunit may 2 bagay akong kailangang ipaalam. Sinabi ni Suying ang mga bagay na naisip niya habang nasa daan. Isa, ako ay nakaupo lamang sa sekta sa pangalan. Hindi ako mamamahala sa mga bagay ng sekta. At ayaw kong makialam. Tungkol sa kung paano magiging masaya ang mga disipulo. Pananatilihin nilang stable. Kayo na ang bahala. Mula pa noong araw, ang talentadong tao ay nakakabighani. Bago ka magpakita ng lakas, huwag mo munang subukan. Nagtango ang lahat. Noon ay nag-alala pa ako sa batang si Shoshu. Nang malaman ang tungkol sa sekta. Sa pamamagitan ng pilit na pamamahala. Mukhang nag-aalala si ate ng labis. Nagpatuloy si Suyin, pangalawa. Kailangan ko ng tahimik na lugar na matitirhan. Mas mabuti kung may malaking bakuran. Para makapagtanim ng gulay at butil. Hindi dapat madaling maistorbo. Nag-atubili ito sandali. Ngunit may ganitong lugar ang matandang walang kapalaran. Pero matagal nang walang nakatira dito. At medyo may espiritu nga. Pero hindi masyadong malakas. Mas tahimik na lang. Ngumiti si Suyin. Mas mabuting mag-ingat na yon. Mas maganda kung hindi makipag-ugnayan sa kahit sino. Dahil madali kang mabuko at masira ang plano. Tungkol sa mga lugar na maaaring mapagdaanan. Aasikasuhin ko na ito. Sumagot siya. Si Wu Yuan ay tumingin ng may pagkalito. Patawad, guro, kung ako'y naglakas loob. Hindi ko alam kung anong antas na ang naabot ng aking nakababatang guro. Hindi lang siya ang nagtataka. Pati ang iba pang 5 matatanda ay puno ng pagdududa. Lahat sila nakarating na sa antas ng Diyos. Pero hindi pa rin nila makikita ang lakas ng taong ito. Hindi kaya sa loob lang ng 10 taon. Nalagpasan na nila. Natanong siya ng diretsyo. Nahiya si Suyin. Gusto sanang itago. Sa huli, tumango pa rin siya. Ako ay isang ordinaryong tao lang. Ang mga tao ay sabay-sabay na nagulat. Nag-atubili sandali. Walang kaugnayang daan. Pwede ko bang gamitin ang espiritu upang suriin ang innate na katawan ng daan? 9 na taon ng mahirap na pag-aaral. Tao lang ba tayo na niloloko? Maaaring si Suvain ay pumayag. Nakataka sa galit, nakahinga ng maluwag. Walang kaugnayan sa espiritu ng Elder Long. Agad na kumalat ang kanyang espiritu. Napakunot ang noo. Walang bahid ng tunay na enerhiya. Nagpapatuloy ang lakas. Malinaw na nararamdaman. Pagkatapos tumagos ng espiritu sa balat ng kalaban. Parang nahulog sa bakal at bato. Hirap na hirap makagalaw. At ang loob ng kalamnan ay may matinding presyon. Parang tinatanggihan siya ng lakas. At sumunod ang malakas na tunog. Isang matinding aura ang bumalot. Sa isang iglap siya ay naguguluhan. Pakiramdam niya na hindi na ito isang ordinaryong tao, kundi isang Diyos. Dun. Sunod-sunod na umatras ng 7 o 8 hakbang. Ang mukha ay nagbago. Huwag hamakin ang Diyos. Huwag usisain ang banal. Subukan ulit, kinagat ang kanyang panga. Ngayong pagkakataon, ginamit ang buong lakas. Matapos ang ilang hininga,
Hindi na nila kinaya. Puff! Sobrang pagbuga ng dugo. Anong nangyari sa natitirang 5 matanda? Nang may parehong curiosity, inunat nila ang kanilang espiritu. Agad na nag-shake si Wuyuan ng ulo, bago pa man matapos ang kanyang salita. 5 matandang elder ay sabay-sabay ding umatras. Mukha nilang masama ang tingin. Umiti si Suyin ng pilit. Noon ay nag-aalala siya na baka hindi makipagtulungan ang mga elder dahil sa hiya. Na baka hindi sila magkaisa. Ngunit ngayon, naisip niya na sobra na ang iniisip niya, halos maputulan pa siya ng dugo. Mas profesional sila kaysa kina Chen Yu at iba pa. Tangtang Town Immortal Sect. Isa sa 10 paunahing sekta sa Dazhongzhou. Unang klase na sekta. Para sa sariling proteksyon. Lahat ay nagiging magaling sa acting. Hindi talaga madali. Kung walang ibang gagawin, pupunta na ako sa tirahan ko. Alam niyang wala siyang kakayahan. Kaya't nalugmok ang lahat. Si Suyin ay nakaramdam ng hindi komportableng pakiramdam. Napaatras siya ng bahagya. Walang pagkakataon na magbigay ng utos. Sina Chen Yu at Zhao Ruoxu ay dinala ang maliit na Shishu palabas. Pag alis niya, muling naging tahimik ang silid. Naiintindihan ko na ang lahat. Matagal na ang lumipas. Si Wuyuan ang nakasimangot. Ang boses ay umabot, hindi nakakagulat na si Shishu. May malawak na pananaw. Hindi na ako makapaghintay. Sinasabi ko, paano ko hindi naisip ang parang ito? Nagtataka ang lahat. Hindi siya direktang sumagot. Tinanong ng walang kapalaran na matanda ang tungkol sa likas na katawan ng Dao. Dugo ng mga diwata. Nagsanay ng 10 taon. Sadyang karaniwang tao lamang. Walang kahit anong kakayahan. Naniniwala ka ba o hindi? Kung sinasabi na umabot na sa antas ng guro, naniniwala ka ba o hindi? Kaya nga ito ang pinakamatibay na bahagi ni Kuya Mong. Sundin mo ang sinasabi ko. Magkunwaring isang mystery. Ang 18 anyos na mystery na si Zuju ay tiyak na maituturing na una. Kahit ang buong kontinente ng Qianyuan ay kabilang sa top 5. Napakalaki ng kanyang pangalan. Tiyak na maraming malalakas na tao ang darating upang hamunin siya. Paliwanag ni Wuyuan na hindi nakasali. Minsan ay pwede. 2, 3, o kahit maraming beses. Ang mga kasinungalingan ay darating din ang araw na mabubunyag. Nakangiti ang lahat. Habang tinatanggap ang malaking katanyagan, kailangan ding tiisin ang mas malaking pressure. Nagpapanggap na karaniwang tao. Umurong upang umusad. Tumulad sa kabaligtaran. Itago ang tunay na kakayahan. Upang hindi malinaw ang totoo at peke. Mas nakakatakot ito. Mas nagdudulot ng takot. Sobrang higit pa kaysa sa tinatawag na peking dalubhasa. Humihikbi ang matandang walang salita. Kahit na 18 taong gulang lang ang maliit na guro. Naglalaro siya ng puso ng mga tao sa kanyang mga kamay. Ang isip na ito. Ang talinong ito. Hindi ko na kayang maghintay. Kung sasabihin mong malakas, walang maniniwala. Kung sasabihin mong walang lakas, hindi rin naniniwala. Kung ganon, mas mabuting maging misteryoso. Magpanggap na walang kakayahan. Upang magduda at mag-alinlangan ng iba. Mas epektibo pa, kaysa magpanggap na mataas ang kaalaman. Biglang naisip ng lahat. Muling naisip ang mga kilos ng kabataan. Habang iniisip ko, lalong lumalabas na perpekto ito. Walang kapintasan. Nagsimula na ang pagpapanggap ng maliit na guro. Hindi rin tayo dapat magpahuli. Mula ngayon, kailangan nating maging seryoso. Huwag na huwag pag-usapan ang tungkol sa kanyang kakayahan. Walang kaugnayan sa mga nakatatandang tagubilin. Bukod dito, ang kanyang mga galaw ay lihim. Na alam ng lahat na may ganitong tao. Ngunit hindi alam kung nasaan siya. Totoo at hindi totoo. Mas mabuti kung mas misteryoso. Ito ang tunay na pagtatago. Ito ang tunay na pagkukunwari. Ang mga simpleng kilos ay may malalim na kahulugan. Kahanga-hanga. Di karapat-dapat na maliit na Shishu. Nakukuha namin. Isa sa 10 mapanganib na lugar sa Blue High Line Continent. Sa sandaling ito, ang espiritu ay nagsusumiklang. Ang galit na lakas ay parang bagyong dumaan. Ang magkahalong lakas ay naghati sa espasyo sa maraming piraso. Lubhang mapanganib. Ngunit sa mga mapanganib na lugar, marami ring kayamanan. Dahil dito, kamakailan lang, bumukas ang selyo sa labas. Ang punong guro ng Zengsen Sect at iba pa ay nangahas na pumunta. Ngunit lahat sila ay nahulog. Ako, si JJ, ang dakilang Demon King ng kaligayahan, ay nakatakas na. Isang matinis na tunog ang umabot mula sa labas ng selyo. Agad na kumilos ang hangin. Isang anino na may anyong bata ang biglang lumitaw. Puno ng masamang kapangyarihan. Parang naging tunay. Nandoon siya, huwag siyang palampasin. Kung hindi, walang sinuman sa Qianyuan Continent ang makakaligtas. Sabay-sabay tayong umatake. Isang serye ng matinding sigaw. Daan-daang mga cultivator ang lumilipad gamit ang kanilang mga espada. Isa-isa silang nakasuspinde sa hangin. Ang kanilang kapangyarihan ay nag-aalab. Naghahanda upang maglatag ng lambat sa langit at lupa. Isang grupo ng mga hangal. Talagang akala nila mayroong celestial energy sa bilo. Ito ay isang ilusyon na sinadya kong likhain. Upang hindi ko kayo maakit dito. Paano mababasag ang selyo? Nakangiti ng malamig ang batang lalaki. Siya ay pinigilan sa dagat ng biyang hindi alam kung ilang taon na. Kamakailan lamang. Sadyang sinira ang selyo. At nagpalabas ng ilang presensya. Na nagbigay daan sa mga tao na isipin na mayroong pambihirang kayamanan dito. Sa resulta, napakaraming makapangyarihang tao mula sa Dayan Continent ang dumating. Sa tulong ng kanilang laban. At ang kapangyarihang nagmumula sa kanilang pag-agawan. Masisira ang selyo. Hindi pa ganap na naibalik ang aking lakas. Ngayon ay patatawarin ko kayo. Ngunit naaalala ko ang bawat isa sa inyo. Sa susunod na pagkikita, iyon na ang inyong katapusan. Sa gitna ng malamig na pagtawa, ang katawan ng bata ay unti-unting nagiging malabo. Kailangan niyang tumakas, kumilos na. Isang matandang lalaki ang sumigaw. Boom, boom, boom. Daan-daang mga makapangyarihan ang sabay-sabay na umatake. Sobrang daming mga spell ang bumagsak. Ang langit ay napunit ng maraming bitak. Ang lakas ay huminto.
Sa paligid ay isang kawalang hanggan. Walang nakitang anino ng malaking demonyo. Wala ring nakitang bahid ng demonyong enerhiya na nakatakas sa kanya. Lahat ng tao ay sabay-sabay na naputol ang hininga. Ngayon, nakatakas na siya. Malamang na muling haharapin ng buong kontinente ang isang sakuna. Tumatakbo sila papunta sa direksyon na yon. May mga sekta bang nasa Hilaga Kanluran? Mukhang ito ay ang Zenshin sect. Tahimik na tahimik. Matagal na ang lumipas. Isang nanginginig na boses ang muling umabot. Dumating na rin ang punong elder ng sekta na ito. Ngunit nahuli sa isang lugar. Lahat ay nawasak. Hindi naman talaga malakas. Wala na rin ang mga mataas na puwersa tulad ng Panginoon at dakilang elder. Malamang tapos na ang sekta na ito. Hindi namin alam ang pagbabago sa Bilusi. Matagal nang sumusunod si Suyin sa kanilang dalawa ni Chen Yu. Dumating sila sa harap ng isang malaking bakuran. Ito ay itinayo ng isang elder ng Zenshin sect. Malayo sa pangunahing tuktok. Malapit sa bangin. Puno ng makakapal na kabubatan ang paligid. Napakatahimik. Bago pa man makalapit, nakikita na ang tatlong malalaking titik na Xianju sa itaas ng pintuan. Medyo maputla na ang kulay. Kailanman ay pwedeng mahulog. Nakangiting tumango. Sapat na tahimik, hindi lang iyon. Magandang pangalan din. Ang pangalan niya ay Suyin. Ito ay tinatawag na Yin Xianju. Sa isang pandinig, puno ito ng prestigiyo. Bumukas ng pinto at pumasok. Isang liko-likong sapa ang dumadaloy sa bakuran. Mayroong maraming silid para sa mga bisita. May isang bakanting lupa sa gitna ng bakuran. Parang isang paraiso sa mundo. Kahit matagal nang walang nakatira dito. Pero sina Chen Yu ay nilinis ito gamit ang Bichen Pure. At naging malinis naman. Mga kasangkapan at iba pa. Noon ay natutunan ni Suyin ang paggawa ng kahoy. Kaya pwedeng palitan ang mga luma at sirang bagay. Tungkol naman sa bakanting lugar. Maaaring magtanim ng gulay at butil. Sapat ang sarili. Nakita ang kasiyahan ng guro. Si Chen Yu at ang kanyang kasama ay nakahinga ng maluwag. Nagbigay ng galang at umalis. Ang bahaging ito ay nagtatanim ng bigas. Ang bahaging ito ay nagtatanim ng trigo. Ang bahaging iyon ay nagtatanim ng mais. Muling magpakatatag. Hindi nagpahinga si Suyin, kundi hinati ang bakuran sa ilang bahagi, na may higit sa 10 lugar. Habang naglalakad-lakad, habang nagdidisenyo, mukhang medyo monotonos ang lugar na ito. Maglagay ng mga bulaklak at halaman. Isang galaw ng pulso. Isang malaking bunton ng mga bulaklak na may lupa ang nahulog sa lupa. Hindi ito mga bulaklak na marangya tulad ng peony, kundi mga karaniwang halaman, tulad ng dogtail grass at trumpet vine, na itinanim ng basta-basta habang natututo ng mga kasanayan sa pagtatanim ng bulaklak. Nang umalis sa lugar, naramdaman na ang mga ito ay makulay. Kasama ng pataba ng bulaklak ay inilagay sa storage ring. Kumuha ng mga kagamitan. Itinanim ng ayon sa espesyal na paraan. Agad na bumangon ang amoy sa hardin, na nakakapagpasigla sa isip. Ngumiti ng bahagya. Si Suyin ay muling nagdala ng ilang bagay na ginawa niya. Habang nag-aaral ng mga kasanayan, inilabas ang mga kasangkapan. Ipinuwesto sa iba't ibang lugar. Ngayon ay parang may anyo na. Naglagay ng chessboard sa gazebo. Naglagay ng gukin sa viewing platform. Naghang ng nakasulat na koplet sa pintuan. May mga larawan na nakasabit sa sala. Kahit sa labas ng pinto, sa Hidden Immortal Residence. Muling isinulat ito matapos niyang punasan. Hindi dahil sa luma na, kundi dahil sa pangit ng sulat. Hindi ko na kayang tingnan. Hindi pa umabot ng kalahating oras. Ang buong bakuran ay nagbago. Kung dati ay medyo malayo, ang tanging benepisyo ay tahimik at payapa. Ngayon, puno na ng espiritu ang paligid. Punong-puno ng kariktan. Kung noong una ay medyo malayo, ang tanging pakinabang ay tahimik at payapa. Ngayon, puno na ng espiritu ang paligid. Punong-puno ng kariktan. Naging isang lugar na hinahangaan ng lahat bilang isang paraisong banal. Ngunit lahat ng ito ay nakatago sa likod ng mga pader. Walang kahit kaunting nakalabas. Sa malayo, mukhang isang luma at sirang bahay pa rin. Maaaring dumating si Xiao Wu, Dahe, at Lauman. Lahat ay handa na. Ngumiti si Suying. Si Xiao Wu ang papa. Si Dahe ay isang asno. Tungkol kay Lolo Man. Siyempre, yung matagal magtrabaho, yung lola pagong na mahilig magpahinga. Pagdating sa observation deck, hinahaplos ang antigong gukin. Maingat na pinipindot. Isang magandang tunog ang dumaloy. Nagsimula ng umapaw na parang tubig. Mga bagong tanim na bulaklak. Nakangiti ang mga manonood habang kumikilos. Yung mga handmade na palamuti na ginawa namin noon. Yung mga nakasulat na couplets. Yung mga painting sa pader ay kumikilos din. Parang nalulunod sa aliw. Pagkatapos ng ilang sandali, isang parot ang pumasok. Ngumiti si Xiao Wu Suying ng mahina. Umalis na may espesyal na tagubilin. Nang marinig ang tunog ng gitara, agad na lumipad. Ngayon, mukhang talagang naintindihan nila. Talagang hindi nagkamali mga hayop sa mundo ng pagsasanay. Kahit na hindi rin sila nag-aral. Mas matalino kaysa sa Earth. Mas may pag-unawa sa tao. Dalhin sila lahat dito. Si Suyin ay nag-utos. Pumapalayok ang mga pakpak. Ang loro ay may pag-aatubili na lumipad palabas. Ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng kaalaman ay dahil nakinig siya sa kanyang amo na tumutugtog ng piano. Sa sandaling ito, ang himig ng Diyos ay humahaplos. Talagang ayaw niyang umalis. Nang matapos ang isang awit, huminto si Suyin. Sa parehong oras, nanginginig na mga bulaklak, nangyugyog na mga sining, nagsasayaw na dekorasyon, naging tahimik din, parang hindi kailanman gumalaw. Ang papag na loro na umalis sa Yingsenju. Hindi nagtagal, at agad na lumipad sa lugar na ipinagbabawal. Malaki at madilim na si Man. Nahanap na ng amo ang tirahan niya. Sabi niya tawagin ko kayo. Si Suyan yan ay isang taong marunong lang sumunod sa usapan. Ngayon ay katulad ng mga normal na tao.
Malinaw ang isipan at wika niya. Sa labas, palagi nilang tinutuligsa ako ng batuta. Pinapagawa pa nila ako ng gilingan. Natatakot ako kapag naririnig ko ang bahagyang nanginginig na boses. Nakatayo ang likod na binti ng itim na asno. Pinapahid niya ang bibig niya gamit ang dalawang paa. Punong-puno ng pag-aalala. Nagsasalita rin siya. Walang dapat ikatakot. Mukhang mga halimaw na tayo ngayon, di ba? Dahan-dahang sabi ng pagong sa isang tabi. Bawat salita ay mabagal na binigkas. Nang matapos ang isang pangungusap, 3 minuto ang lumipas. Mas mabuti pang huwag ka nang magsalita. Nababahala na ako sa pakikinig. Sinira ko ang kanyang sinasabi. Sinabi ng loro na kami 3 dati ay mga karaniwang hayop lamang. Nakikinig sa amo habang tumutugtog ng piano. Tumingin sa kanya habang nagpipinta. Kumain ng mga butil na kanyang itinanim. Doon lang kami nagkaroon ng katalinuhan. Kahit na ang lakas ay lumalakas araw-araw. Hindi ito nangangahulugang kami ay malakas. Marami pa ring mga malalakas sa labas. Paglabas, basta tahimik na sumunod sa may-ari. Huwag magsalita at huwag magpakita. Kapag nahaharap sa panganib sa buhay, dapat magpanggap na karaniwang hayop. Dapat ay ligtas ka. Wala nang ibang paraan. Agad na tumango ang asno. Natatakot sa mga tao ng maging karaniwang asno. Masyadong takot. Kaya kahit anong gawin, nag-iingat palagi. Iba't ibang alalahanin. Ngunit kahit gaano pa ka mapanganib sa labas, hayaan itong umalis. Hindi naman makakalis ang may-ari, di ba? Nagsasalitang loro. Tumango ang pagong. Wala na dito ang amo. Wala nang saysay pang manatili pa. Old man, hindi ka pwedeng magmadali ganyan. Mga 3 araw pa bago tayo makarating sa bagong tinitirhan ng amo. Dahan-dahang naglalakad si Old Turtle. Ilang minuto pa ang nilalakad niya kahit 1 metro lang. Nagsasalita ang parot na parang sumisigaw. Noong nakaraang araw, nakita kong naghati siya ng kahoy. Naiintindihan ko ang ilang mga lihim. Kung gagamitin, maaaring mas mabilis. Nahihiyang ngiti. Ang matandang pagong ay umalog. Ang kanyang napakalaking katawan ay muling lumaki. Umabot ng higit sa 1 metro ang diametro. Sakay kayo. Nakatayo ang asno at ang loro ng sabay-sabay. Kakatayo lang nila. Naramdaman nilang tinatangay sila ng isang malaking puwersa. Halos mahulog sila. Nahihirapan silang maibalik ang kanilang balanse. Dito lang napansin ng loro at asno na sila ay lumayo na sa pinagbabawal na lugar. Hindi nila alam kung gaano sila kalayo na lumipad. Mas mabilis ito. Ang loro at ang asno ay walang masabi. Hindi ito kaunti. Sobrang bilis. Sa loob lang ng 2 hininga. Halos nakalipad na ng ilang kilometro. Ganito kabilis. Dapat ay kaya na nilang habulin ang ilang mahihinang nag-aaral ng espiritu. Unang beses kong ginamit. Hindi agad nakasanayan, tiningnan ko muna ang ilalim ng paa ko. Parehong nagulat ang matandang pagong. May narinig na nakahiya na tunog. Ano ba talaga ang naintindihan mong sekreto? Nagtataka ang parot. Sabi ng matandang pagong. Nag-ikot-ikot ang parot at ang asno na parang nairita. Ang tinatawag na kaalaman ay ang anyo ng daan. Ang pagong na mabagal sa lahat ng bagay ay nakakaintindi ng kidlat. Isipin mo, nakakagulat talaga. Mag-ingat, huwag ipakita sa harap ng amo. Ang asno ay may kaunting pag-aalala. Huwag mag-alala, tumango ang matandang pagong. Sa mata ng amo, sila ay mga karaniwang hayop lamang. Huwag masyadong magpakasobra. Paano kung maayawan sila? Hindi siya ganoon katanga. Ayos lang, magpabagal tayo pabalik. Tumango ang matandang pagong. Pumabagal ng 10 beses. Lumipad patungo sa direksyon ng insendyo. 3 karaniwang hayop ang umalis. Maraming alaala sa ilalim ng puntod ang muling lumitaw. Ang 3 ito ay araw-araw na nanonood kay Suyin na nagpipinta. Nakikinig sa kanya habang tumutugtog. Kumakain ng mga butil na kanyang itinanim. Pati na rin ang ilang gantimpala mula sa kanyang mga kasanayan. Talagang nagbago na. Hindi na sila karaniwan. Lalo na ang asno. Ang pinakauna dumating. At kumain ng pinakamarami. Ang lakas niya ay hindi nagkakaiba sa mga halimaw. Ang mas nakakatuwa pa ay, kahit na tuluyang nagbago na sila, hindi pa rin nila alam na isa lamang silang karaniwang hayop. Hindi nila alam ang kapangyarihang taglay nila. Mula noong nagsimula hanggang ngayon. Hindi pa sila kailanman nakalabas. Normal lang na hindi nila alam. Hindi lang sila. Mga kaligrapiya na isinulat ni Sue kapag pumasok siya sa kabanalan. Mga gamit na gawa sa mesa at upuan. Pati na ang mga tanim na bulaklak at damo. Hindi rin sila karaniwan. Wala rin itong batang ito sa kaalaman. Akala niya ang natutunan lang ay mga karaniwang kasanayan. Isang batang hindi normal. Na may 3 hindi normal na alaga. At walang katapusang mga hindi normal na bagay. Talagang hindi ko alam kung anong gulo ang mangyayari. Huwag mag-alala, tiyak na magiging masaya ito. Marahil ay makakapagpasiklab ng mga langit. Babasagin ang mga tanikala dito. Para sa ating paghihiganti. Dapat nang matapos ang libingan ng mga Diyos. Ang isip ay kumikislap. Mabilis na nawala. Sa templo ng pagsasanay ng Zengxian. Narinig ang tunog ng mga armas na nagbanggaan. 2 disipulo na nakasuot ng puting damit ay nag-ensayo. Ang punong guro at ang mga nakatatandang elder. Una, pinayagan ng mataas na antas na mag-alboroto. Bilang mga ordinaryong disipulo, hindi sila gaanong naapektuhan. Patuloy pa rin ang kanilang pagsasanay. Patuloy pa rin ang kanilang pag-ensayo. Pinigan ng disipulo sa kaliwa ang kanyang mahabang espada pababa. Ang batang lalaki sa kanan ay medyo payat. Patuloy siyang umatras ng higit sa 10 hakbang. Nabangga ka sa pader. Lilay SEA. Ang lakas mo ay napakaliit. Hindi ka pa kumain. Ganyan lang ang lakas mo. Gusto mo pang matutong mag-swordplay? Maging isang espada. Mag-isip ka ng mabuti, kumain ka muna. May mga tunog ng pagtawa sa paligid. Payat na bata. Nakapikit ang mga kamao. Ang kanyang mukha ay nagiging maputla. Ang pangalan niya ay Liu. Isang karaniwang disipulo ng Town Immortal Sect. 3 taon na akong nagsimula. Palagi akong nagsusumikap.
Sayang, limitado ang talento ko, hanggang ngayon ay may malaking hayop lang ako. Magulo rin ang 3 beses na espada ko. Sa lahat ng mga disipulo, isa ako sa pinakamababa. Kung hindi nagsusumikap, okay lang sana. Pero malinaw na mas nagsusumikap ako kaysa kanino man. Mas masigasig pa nga ako sa pag-aaral. Ngunit hindi ko alam kung bakit. Hindi tumataas ang aking kakayahan. Nawala ang aking boses, medyo tuyo. Puno ng pagkadismaya si Liu Yi. Lumiko siya at naglakad palabas. Sa mga kapatid ni Long Qi, siya ang may pinakamababang kakayahan. Madalas siyang pagtawanan ng iba. Sanay na ako dito. Lumabas mula sa tindahan ng martial arts. Hawak ang kasukasuan ng espada, unti-unting naging natural. 3 taon na walang pagbabago. Ganito pa rin. Kailan kaya ako makakabawi sa aking ama at kuya? Namumula ang mata. Hindi siya tinatawag na Liu Yi, kundi si Liu Yai, isang babae. 3 taon na ang nakalipas, nagkaroon ng malaking pagbabago sa pamilya. Sa isang gabi, nilipol silang lahat. Upang makaganti, pinalitan ng pangalan sa Liu Yi. Nagpanggap na lalaki. Pumasok sa Zenshin Sect upang matutunan ang paraan ng pagpapalakas ng sarili. Sana balang araw ay makilala ako. Magkaroon ng kakayahang maghiganti. Sayang, napakababa ng talento ko. Sa kasalukuyang bilis ng pag-unlad, maaaring tumagal ng 1 siglo bago makaalis sa karumihan. At ang kanyang mga kalaban, lahat ay may kalakihan sa antas ng pag-akyat. Kahit pa sa antas ng Diyos-Diyos na kapangyarihan. Sa loob ng 3 taon, sinubukan ko na ang iba't ibang paraan. Gabi at araw na pagtitiis at pagsasanay. Pero halos walang epekto. Hindi ba ayaw ng langit na maghiganti siya? Hinahayaan lang siyang maging ordinaryo. Ayaw kong tanggapin ito. Dugo ang pumipintig sa palad ko habang hawak ko ang espada. Halos mabali ang mga ngipin ko sa pagkagat. Sige na, talagang hindi ko na kayang maghiganti. Pupunta na lang ako sa ilalim para makita ang ama. Sabihin ko sa kanya na hindi marunong magpahalaga ang anak. Sa isang iglap, punong-puno ng kawalang pag-asa si Liu Yi. Ang pagbagsak ng isang tao ay madalas na nangyayari sa isang saglit. Ngayon, nararamdaman niyang hindi na siya makakapagpatuloy. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Hinugot ang mahabang espada. Nais nang magpakamatay. Dito ko lang natuklasan na naglalakad ng walang direksyon. Hindi ko alam kung kailan ako nakarating sa kalaliman ng bundok. Puno ng masusustansyang halaman. Ang matatangkad na puno ay ganap na nagtatakip sa isang sinaunang tahimik na bakuran na dahan-dahang lumilitaw sa paningin. Sa ibabaw ng pinto, ang 3 malalaking salita na Yin Xianju ay makapangyarihan at matatag. Gamit ang pilak na kurba at bakal na guhit. Parang isang mahabang espada. Nasa hangin, nakalatad. Punong-puno ng espiritu ng espada. Parang nais hatiin ang langit at lupa. Nangangaliskis ang mga mata. Nanginginig si Liu Yi. Ang 3 salita sa harap niya ay tila nakaugnay sa daan. Hindi lamang ito napakamahusay, kundi nagbibigay din ito ng pakiramdam na parang ang espada ay umaabot sa langit. Tiyak na isinulat ito ng isang nakatatandang bihasa sa sining ng espada. Namumula ang kanyang mga mata. Ang Zenshin Sect ay talagang nagtago ng ganitong makapangyarihang tao. Kung maaari lang siyang maging guro niya, tiyak na makakamit ang mabilis na pag-unlad. Ang tinatawag na gantimpala ay walang halaga. Nang maisip ito, hindi na siya nakapagpigil at naglakad patungo sa bakuran. Bagaman hindi niya alam kung ano ang ugali ng iba. Ang biglaang pagbisita ba ay magdadala ng panganib sa buhay. Ngunit sa ngayon, wala na siyang ibang daan na maaaring tahakin. Habang dahan-dahan siyang lumalapit sa bakuran, ang pagong na mabagal ay dinala ang loro at asno. Pumunta rin sa Yin Xianju. Sino itong tao sa labas? Tumingin sa asno. Napuno ng takot. Hawak ang mahabang espada. May dugo pa sa kamay. Kitang-kita na hindi siya mabuting tao. Baka gusto akong hulihin para sunugin. Siguradong mga disipulo ng Zenshin Sect ito. Kahit na hindi lumabas ang parrot path mula sa pinagbabawal na lugar. Maaari pa ring makilala ang kasuotan ng Zenshin Sect. Nanginig ang ulo ng asno. Narinig ko na ang mga disipulo ng sekta ay napakahusay. Kaya nilang patayin ang mga halimaw ng madali. Mas mabuti pang magtago tayo. Mas maganda kung itatago mo. Pero kung hindi mo pipigilan, masasaktan ang may-ari, sayang. Hindi pa siya nagsisimula mag-ensayo. Matagal nang sumusunod ang loro kay Su Ying. Alam na alam niya ang kalagayan nito. Palagi siyang nag-aaral ng mga kasanayan tulad ng musika, chess, kaligrafiya, at pagpinta. Hindi pa siya nag-aaral ng mga pamamaraan ng kung fu. Kahit may kakayahan ka, hindi naman masyadong malakas. Sa pinakamaraming kaso, mas mahusay ka lang kaysa sa ordinaryo. Kapag humarap ka sa seryosong cultivator, syempre ay magpapakumbaba ka. Anong gagawin natin? Tanong ni Lola. Baka makatakas, baka mapinsala ang may-ari. Kung hindi tatakas, may panganib sila. Mahirap pumili ng panganib. Sabi ng loro, ganito na lang. Tatanungin ko siya kung ano ang balak niya. Kung hindi siya magsasalita, ibig sabihin masama siya. Hahawakan ko muna kayo. Maghanap ng paraan para dalhin ang amo. Kumindat ang asno at pagong ng sabay. Nagtapos na ang talakayan. Dahan-dahang umikot ang matandang pagong. Umikot ito ng isang bilog. Lumipad papunta sa bakuran. Nagtago ang 3 alagang hayop sa likod ng pinto. Huminga ng malalim. Matatag ang tingin ni Liu. Walang takot sa kamatayan. Paano ka naman matatakot na makasakit ng damdamin ng iba? Kapag na mismo ang pagkakataon, ang paghihiganti ay mawawala ng magpakailan paman. Nang nakatakdang kumatok, may isang matalim na tinig ang umalingaw-ngaw mula sa loob. Sino ka? Nasa labas ka at nag-ikot. Ano ang pakay mo? Liu naguguluhan. Nasa isip niya ay naguguluhan. Malawak ang saklaw ng Yin Xianju. Higit sa 100 metro ang diametro. Nakatayo siya sa labas ng pinto. Pinipigilan ang kanyang paghinga. Ayon sa lohika, mahirap siyang mapansin. Sa sandaling ito, nakikinig sa kahulugan ng nasa kabila. Matagal nang napansin. Hindi nakakagulat na siya ay isang makapangyarihang tao na nakasulat ng mga mungkahi.
Nakakatakot. Ako ay isang karaniwang disipulo ng Zengxian sect. Nakarating dito nang hindi sinasadya. Nais sanang humingi ng payo sa espada mula sa nakatatanda. May isang bagay na nais kong itanong. Ang nagsasalita ay si Xiaowu. Pagkatapos sumagot, isang pares ng mga mata ng ibon ang tumingin kay Dahei at Lauman, na may pagkalito. Bakit ganito kabait? Hindi ba't nag-aabala? Noong ako'y nag-igib, narinig ko ang iba na nagsasabi. Magandang pakinggan ang mga tanong. Sa totoo lang, ito ay isang hamon. Halimbawa, narinig ko na ang pangalan mo. Ngayon ay pumunta ako dito upang magtanong sa'yo. Mga teknik sa pagpatay ng asno. Magandang, nagtatanong ako sa'yo. Sinasabing nagtatanong. Sa katunayan, gusto kong pumatay. Naalala ko lang, ang asno ay may kaba. Kaya tiyak na nandito upang patayin ang amo. Tumakas ka, kung hindi ay hindi sanay ang amo sa espada. Ano ang ituturo? Malinaw na ito ay isang dahilan. Bagaman hindi ito mukhang totoo. Ngunit tumango pa rin ang loro. Ang pagpatay ay maaaring hindi naman masama ang intensyon. Dapat talaga yun. Maaaring gusto nilang alamin ang lakas ng amo nila. O baka pa nga ang pagiging disipulo ay peke rin. Kaya magtatanong pa ako. Pagkatapos, nagsalita siya sa labas at nagpatuloy. Paano mo gustong magtanong? Naisip ni Liu, kung ang nakatatanda ay makalalaban ng personal. Siyempre, ito ang pinakamaganda. Mababa ang kanyang pangunawa. Mahina ang kakayahan sa paliwanag. Masyadong malalim. Baka wala siyang matutunan. Mas mabuti pang ipakita ang estilo ng espada para may matutunan. Tama nga, may masamang balak. Mahigpit na nakakagat ang loro. Hayaan ang amo na hindi sanay sa espada na humawak ng espada. Ang layunin ay halatang halata. Talagang may mga plano ang mga tao sa labas. Kung hindi dahil sa paalala ni Lauman at Dahei, hindi ko sana napansin. Naisip ko, nagmumukha akong hindi masaya at nagtanong kung hindi ako lalaban. Ayaw kong mapalampas ang pagkakataon. Si Liu Yi ay nagpatuloy na parang walang magawa. Kung maipapaliwanag ng nakatatanda ang daan ng espada. Ako'y labis na magpapahalaga. Nakita ang kausap na hindi sumusuko. Muli siyang tumingin sa dalawang kaibigan. Medyo nag-aalala ang loro. Mukhang hindi ito madaling kalaban. Siguradong hindi natin siya kayang talunin. Mas mabuti pang magbitaw ka ng ilang salita. Basta-basta lang. Kung makakalusot, ayos lang. Kung hindi alis, pwede pang magtagal. Sabi ng asno. Pero paano nga ba? Wala naman sa atin ang marunong sa espada. Nag-rolling ayes ang loro. Isa lang siyang ibon. Pwede pa niyang pakainin. Nagbibiro lang ang kendo. Talagang hindi niya kaya. Yung fake pa, hindi rin niya magawa. Nabawas ang balbas ng asno, may mansa pa sa bibig. Di ba nakita mong nagpuputol ng kahoy ang amo mo? Sundin mo na lang yung sinabi niya. Kahit anong gawin, pareho lang naman ang pagputol. Sakto na yon. Naging interesado ang loro. Sabihin mo lang kung ano. Mas malalim, mas mabuti. Tungkol sa kung makakaya ba ng kabilang panig. Kung magiging obsessed ba sila. Wala akong pakialam dyan. Siyang unang may masamang balak. Sa pagharap sa mga masamang tao, syempre hindi dapat maging magalang. Sige, ipapaliwanag ko sa'yo. Gaano karami ang iyong mauunawaan? Nasa iyong pag-unawa na yon. Gumawa ka ng desisyon. Nilinisan ng papag ang kanyang lalamunan. Dahil narinig niyang hindi nagalit ang nakatatanda. Sa halip talagang nais ipaliwanag ang daan ng espada. Nagmumula ang mga luha sa mga mata ni Liu Yi sa labis na kasabikan. Nakatayo siya sa kanyang lugar. Puno ng pagnanasa at paggalang. Isang karangalan sa buhay na makinig sa isang makapangyarihan. Na personal na naglalahad. Ang espada ay nangangailangan ng katumpakan at bilis. Upang makamit ito, ang isip ang pinakamahalaga. Sa pag-isip sa espiritu. Sa puso ay may nais. Sa diwa ay may mararating. Pagkakaisa ng puso at diwa, mas mapapalakas ang ating lakas. Tulad ng paglilipad, habang mas mabilis ang pag-ikot ng pakpak, mas mataas ang mararating. Liu Yi naguguluhan. Ang paglipad ba ay hindi tungkol sa pagkikita? Anong kalokohan ang pagwawagayway ng mga pakpak? Wala silang mga pakpak. Dapat ay mga paa. Bumaba ang boses. Ituwid ng asno ang pagkakamali. Hay, nagising na. Ipagpatuloy ng loro ang paliwanag. Mabilis. Naibahagi ang mga detalye at mga naisip niya habang nakikita ang amo na naghihiwa ng kahoy. Nagsalaysay siya ng detalyado. Sa huli, humina siya at nagsabi, sige na. Iyan lang ang sasabihin ko ngayon. Unawain mo ng dahan-dahan. Kung naintindihan mo, ibig sabihin maganda ang iyong talento. Magandang ibon ka. Hindi mo maintindihan, hindi ka magandang ibon. Anyway, nagsisinungaling lang ako. Kung hindi mo maintindihan, ibig sabihin hindi ka magaling. Hehe, hindi ka magandang ibon. Liu Yichi ay tuluyang nalito. Sobrang lalim ng sinasabi ng nakatatanda. May mga tanong sa puso. Walang kahit kaunting pagdududa. Sa ganitong antas ng lakas. Bawat salita ay tiyak na may malalim na kahulugan. Huwag mag-alala kung hindi mo naintindihan. Unang itala mo lang ang narinig mo. Pagkatapos ay pag-aralan mong mabuti. Sa pag-isip na ito, yumuko at magpakita ng paggalang. Maraming salamat sa nakatatanda sa paglinaw sa akin. Pagkatapos sabihin ito, lumingon siya at umalis. Ang makapagpaliwanag sa kanya ng ganito karami ay isang malaking biyaya na. Hindi ako makapangarap ng higit pa. Ayos na, tahimik na umangat ang tatlong halimaw. Nagtakip sa pader. Talagang nakita nilang nawala na ang binata sa kanilang paningin. Baka nagkamali tayo sa iniisip. Walang masamang intensyon itong taong ito. Talagang pumunta lang para magtanong. Dahil mahina lang ang amo niya. Anong itatanong niya? Nagkatinginan ang tatlo. Medyo nalilito silang lahat. Pumunta na lang kayo sa amo. Bakit mag-isip ng sobra? Pumunta ka, Ginoong Pagong. Tama rin para sa asno. Nakangiti ang loro at tumango. Nagpatuloy sila sa daan sa loob ng bakuran. Nakita nilang nakaupo si Suyin na may tahimik na mukha sa gazebo. Patuloy na inaayos ang bakuran.
Umungol ang asno. Hindi pwedeng magsalita sa harap ng amo. Ito ay kanyang itinagong sa isip. Nandito na kayo. Hindi alam ang nangyari kanina. Si Suyin ay pumasok sa bakuran. At patuloy na nagdidisenyo kung paano gawing mas maginhawa ang Yinshan Residence. Ngayon, halos tapos na ito. Dahil nandito ka na, Dahe. Pumunta ka roon at araruhin ang lupa. May kantina doon si Lauman. Tingnan mo kung may isda. Huli ka ng ilang piraso. Para sa sopas mamaya. Sopas mamaya. Inaasikaso ni Suyin. Agad na tumango si Maolu. Nagsuot ng pang-ari ang ulo ng kabayo. Masayang nag-araro. Ang matandang pagong ay dahan-dahang naglakbay patungo sa lawa. Lahat ay tahimik at walang pakialam, tulad ng sa pinagbabawal na lugar. Hindi umabot ng kalahating oras. Lahat ng mga lupain ay naararo na. Dumating si Suyin sa harap. Ibuhos ang inihandang pataba mula sa bukirin. Pagkatapos ay kumuha ng isang bag na tela. At naglagay ng iba't ibang uri ng butil na binhi, na itinanim sa espesyal na paraan. Hindi nagtagal. Puno na ng mga batang berdeng punla. Karaniwan, mahirap magbunga ang mga butil sa loob ng 3 buwan. Ngunit ang mga butil na ito ay pinagsikapan niyang linangin. Sa loob ng napakaraming oras habang natututo ng mga kasanayan ng biolohiyang magsasaka. Pagsamahin ng mga espesyal na kasanayan. Sa loob ng 3 araw, maaari na itong maging pino. Kaya kahit na lumabas, hindi na kailangang magdala ng maraming pagkain. Basta't may mga buto, hindi ka na magugutom. Ngayon, mas maganda na ito. Naghirap ng mahigit 1 oras. Nakikita ang dating walang buhay na lugar na naging luntiang parang damuhan. Ang iba't ibang uri ng halaman ay masigla at umuunlad. Masaya si Suyin. Totoo nga na mas maganda ang kalagayan dito sa labas kaysa sa loob ng banal na lugar. Mas matatag at mas makapal ang mga pananim na ito. Siguradong mas masarap ang mga prutas na kanilang aanihin. Sa panahong iyon, nakakuha rin ang matandang pagong ng isang cart. Higit 1 talampakan ng haba. Kunin ang mga kawali at mga palanggana. Nagsimula si Zuying na magluto ng sabaw. Halos lahat ng mga kasangkapan ay ginawa ng masigasig dati. Halimbawa, ang kutsilyo sa paghiwa ng isda ay ginawa sa panahon ng pag-aaral ng sining ng pagbuo ng bakal, na hinampas-hampas ng isa-isa. Ang boiler naman ay ginawa sa panahon ng pag-aaral ng sining ng paglikha ng gamot, na ginawang panggamot. Mas madali ang magluto ng ulam at magpakulo ng sabaw. Pero medyo mahirap ang pag-ikot ng kawali. Isang banat lang ng kutsilyo. Lahat ng kaliskis ng isda ay natatanggal. Ang buong katawan ng isda ay nagiging pantay-pantay na karne. Kasanayan ng kusinero. Bagaman hindi pinakamatagal si Suyin sa pag-aaral, siya ang pinakamaraming gumagamit nito. Madilim ang lugar. Walang liwanag. Walang kasama si Nye. Hindi makapag-ensayo. Kung hindi pa natutugunan ang sariling gana, baka matagal na siyang nababaliw. Kaya't kahit anong gupit o antas sa pagluluto, malayo na sa lakas noong oras ng pagsusuri. Talagang umabot sa rurok. Ang mga ibon, pagong, asno, at loro ay nakakita sa kanya na nagluluto. Alam nilang ito ang pinakamahusay. Panahon ng pagninilay-nilay. Lahat sila ay hindi gumagalaw. Nakahiga sa lupa. Hindi makatingin kahit hindi makadilat ng mata. Sa kanilang mga mata. Sa sandaling kinuha ng binata ang kutsilyo. Nagbago siya ng tao. Ang malakas na banal na enerhiya ay kumikilos sa paligid niya. Isang lakas mula sa langit ang bumaba. Ang purong espiritu ay bumubuhos pababa. Binabalot nito ang buong bakuran. Inuubos ang mabuting banal na enerhiya at espiritu. Sa mga halamang bagong itanim, nagsasayaw-sayaw sila. Lalong nagiging malinaw. Naglalabas ng malambing na liwanag. Ang 3 ulo na hayop ay nararamdaman din ang lakas ng kabutihan ng daan. Mabilis na umuunlad ang espiritu, kaluluwa, at katawan. Nakikita sa mata ang progreso. Hindi lang sila. Ang mga banal na pinagmulan at tunay na diwa ay naglalabas ng enerhiya sa bakuran. Kahit na may kaunting. Nakatulong ito sa mga nag-aaral ng sining ng bayan sa buong bayan na mabilis na umunlad sa kanilang kakayahan. Ang mga dating hindi nauunawaan, ngayon ay maliwanag na at nagkakaintindihan. Sa gitna ng masaganang gubat ng Insyu, isang anyo ng bata ang dahan-dahang lumitaw. Bagamat malayo pa sa rurok. Ngunit nakabawi na siya ng kaunting lakas. Maaari na siyang magtanggol. Matapos tumakas ang dakilang demon ng kaligayahan mula sa dagat ng bituin. Dumating ang taong ito sa bundok na ito. At sunod-sunod na pinatay ang daan-daang halimaw. At sinipsip ang kanilang dugo. Kakabawi lang ng kaunti. Isang pulang dugo ang pumasok sa mata. Dahan-dahang lumipad ang demonyo. Matagal nang naitigil sa 8,000 taon. Nabawasan ang pundasyon. Sobrang nasira ang sugat. Gusto niyang ganap na makabawi. Walang pinakamataas na yaman o espiritu na makakatulong. Imposible itong makamit. At halos lahat ng ito ay nasa kamay ng ilang malalaking sekta. Napakabuting espiritual na enerhiya. Tiyak na ito ay tahanan ng mga nangungunang sekta. Sila na nga, tumingin sa paligid. Agad na naakit sa isang lugar. Narito ang isang malaking aray na nagpipigil. Ang enerhiya ng paligid ay nagsama-sama. Nabuo ang isang malaking espiritual na ugat. Hindi na kailangang mag-isip, alam mong isang nangungunang sekta ito. Basta makalusot ka lang. At lusawin ang mga espiritual na enerhiyang ito. Lahat ng espiritual na ugat, kahit hindi na maibalik. Malayo na ang mararating. Sa tamang panahon, tunay na malawak ang dagat para sa mga isda na lumalangoy. Malaya ang ibon na lumipad sa langit. Malaki ang langit, malaki ang lupa. Pwede kang pumunta kahit saan. Yung mga nagpalibot sa akin noon, na umatake sa akin. Babayaran ko kayong lahat isa-isa. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na malaking demonyo. Para tunay na maramdaman nyo ang kawalan ng pag-asa. Nakangisi ang mga mata. Ang malupit na diyosa ng kaligayahan ay nakangisi ng nakangisi. Pumunta si Liza sa direksyon ng sekta na parang lumipad. Mabilis na lumapit sa harap niya. Sa plaka sa labas ng pinto.
Tatlong malaking karakter ang kumikislap. Nagpapalabas ng malaking puwersa ng panghihimasok. Pahirapan ang ilang mga halimaw na lumapit. Isa sa 10 pangunahing sekta ng Zheng Shenzong sa Dayangzhou. Nais talagang pumasok. At lamunin ang lahat ng yaman ng espiritu sa loob. Bigla siyang nakaramdam ng isang bagay. Agad na itinaas ng dakilang demon ng kaligayahan ang kanyang ulo. Sa gitna ng kagubatan na may distansya mula sa sekta, may lumabas na kaunting tunay na diwa ng banal na yaman. Bagamat ang Insu ay bahagi ng siyam na lalawigan. Ito ang pinakamahirap. Hindi pa tiyak kung mayroong mga walang hanggan na makapangyarihan. Paano ba nagkaroon ng ganitong bagay? Mayroon bang mga mahika mula sa mundo ng mga Diyos o mga halamang buhay? Biglang lumiwanag ang mga mata. Kung makakakuha ng ganitong bagay, kahit isa lang na piraso, hindi lang kayang gumaling ang sugat. Kung minsan, pwedeng pang mas magaling pa. Sa oras na yon, tunay na makakalibot sa buong mundo. Hindi na kailangang matakot. Punong-puno ng kasiyahan. Ang kagalang-galang na dakilang duwende ay mabilis na lumipad papunta sa palasyo. Mabilis. Naramdaman niya ang tatlong salita sa karatulan na Yin Xianju. Mga suhestyon na nakapaloob. Kapag nahawakan, madaling matutuklasan. Kung dati, suhestyon lamang. Ang dakilang demonyo ay tiyak na hindi natatakot. Ngunit ngayon, ang kakayahan ay halos wala na. Mas mabuting mag-ingat. Kung hindi, makakaakit tayo ng mga malalakas na tao mula sa sekta. At magiging mas mahirap na magnakaw ng kayamanan. Mas mabuting limitahan ang saklaw sa pinakamataas. Basta't maghanap. Dapat ay makakahanap tayo ng butas. Maayos na makapasok. Umalis sa lugar. Hindi pa nakalipad ng 1-0 metro. Muling naguluhan. Ayon sa kanyang obserbasyon, wala nang panganib dito. Ibig sabihin, maliban sa pinto, ang mga salitang nakasulat sa balangkas ay maaaring hadlang. Walang anumang kaayusan sa paligid ng mga pader. Pagsasagwan o isang walang laman na lungsod. Pumasok at tingnan. Nagdadalawang isip. Ang dakilang demonyo ng kaligayahan ay lumipad patungo sa dingding. Mabilis na nakarating sa loob ng bakuran. Tunay nga walang panganib. Napakabuti bumagsak sa lupa. Nais sanang hanapin ang pinagmulan ng banal na katotohanan. Nakarinig ng tunog na parang kumakaluskos. May naririnig na ingay ng paglalakad sa malayo. Dahan-dahang nag-iba ang anyo. Naging isang ulap ng masamang enerhiya. Pumasok ang malaking demonyo sa lupa. Ang mahika ng demonyo ay napakarami. Kapag naabot nito ang mataas na antas, nagiging napakaraming anyo. Nagiging bato o putik. Maging ang mga guro ay nahihirapang makita ito. Ang trick na ito ay ginamit ko noong nakaraang pagkakataon sa Biluohay para makaligtas. Katatapos lang mawala, narinig ang tunog ng mga pakpak na humahampas sa hangin. Isang parot ang lumipad papunta rito. Katatapos lang marinig na may ingay dito. Baka may pumasok na tao. Hindi kaya nahuli ng batang iyon ang kanyang pagkakamali. Lumapit ka at maghanap ng gulo. Nakatitig ng malaki ang isda. Nanginginig ang malaking itim na labi. Natatakot ako na pagkatapos kumain ng sabaw ng isda ang amo ay babalik na sa pahinga. Yung tatlong alaga ay bagong dating sa bagong kapaligiran. Nais nilang maglibot-libot. Narinig nila ang ingay. Agad silang nagmadali papunta roon. Sa aking maraming taon ng karanasan, hindi dapat. Dahan-dahan sumunod. Uminom ng ulo ang matandang pagong. Kaya pala tatlong halimaw. Tumaas ang sulok ng bibig ng dakilang demonyo ng kaligayahan. Akala ko may mga bihasang tao dito. Nagulo ang lahat. Tatlong karaniwang halimaw lang. Kung ganon, kainin muna natin. Anino ng demonyo si Club. Biglang lumitaw. Hehe, kung may dapat sisihin, kayo ang dapat sisihin sa hindi tamang paglitaw. Maging masunurin at maging hapunan ko. Isang kakaibang tawa na keke. Bukas ang bunganga ng dakilang diablo ng kaligayahan. Naghahanda ng lunukin ang tatlong kalaban sa harap niya. Nang makita niya ang asong gubat na nakatayo malapit. Natatakot na nanginginig ng walang tigil. Nagsara ang malaking mata sa takot. Patuloy na kumikilos ang dalawang paa sa harap. Parang baliw. Huwag kang lumapit. Huwag lumapit, delikado sa labas. Natatakot ako. Sa mata ng demonyo, bigla itong naging kasing laki ng bundok. Walang katapusang. Mga lihim ng daan na bumabagsak mula sa langit. Nais na umiwas. Ngunit natagpuan ang sarili na pinipigilan ng lakas na ito at hindi makagalaw. Diretsong pinagsak sa lupa. Malalaking hininga. Dugo ang lumalabas sa bibig, ilong, tainga, mata. Naglalaho sa paligid. Paano kung may kumain sa akin? Hindi pa ako handa mamatay. Ayaw kong mapaso sa apoy. Huwag mo akong iligtas. Kailangan kong iligtas ang sarili ko. Tingnan mo ang aking espesyal na galaw. Sipa sa gilid. Buhawi sipa, dragon sipa, umuungan na sipa, umiikot na sipa, at asno na gumulong. Sobrang natatakot. Ang asno ay natatakot at naguguluhan sa kanyang paligid. Ang mga paa ay parang bagyong sumasabog. Kahit saan na matapakan ng mga paa. Agad na nabulok. May lumitaw na malalaking butas isa-isa. Ang katawan ng demonyo na sugatan na. Ay tila napaka-brittle sa harap ng mga pangpang ng kalaban. Naiinis na ako. Umiiyak ang malaking demonyo. Hindi marunong rumespeto ang mga kabataan. Nang aapi sa akin na sugatang tao at bigla ang umatake habang ako'y hindi handa. Naging pabaya ako. Walang makakaiwas, mabuti pang mag-ingat ka. Matapos magreklamo, puno ng lungkot. Talagang ako ang malaking demonyo. Nagmamalaki sa mundo. Walang makakatapat sa akin. Hindi ako mahina. Kundi itong asno ay kakaiba. Ang mahiwagang asno, hindi ba ang banal na Yuan Zhenyi kanina? Ay nagmula dito. Hindi alintana ang kanyang pagkalumbay at galit. Ang asno ay natatakot na halos mabaliw. Ang mga harapang paa, likurang paa, at buntot ay walang tigil na sumasampal sa malaking demonyo. Tumagal ito ng 3 minuto. Huwag kang magalit, itim. Mukhang mahina ang taong ito. Namatay na siya sa pagkakakagat mo.
Mabilis na sinabi ng loro. Nagtataka ang asno at dahan-dahang binuksan ang isang mata. Nakita niyang nakahiga sa lupa ang demonyo na kanina'y mayabang na gustong kumain sa kanya. Ngayon ay nakahiga na ito. Naging hugis tao. Puno ng mga bakas ng mga paa. Halos lahat ng mga buto sa kanyang mga tadyang at mga binti ay nabasag. May hininga pa rin. Sandali lang. Muling bumaba sa kabilang tao. Seriously Big Black. Biglang tumawid sa ilog. Malaki ang kabayo sa kalawakan. Ulo ng kabayo ay umuungol. Nagkatinginan ang parot at ang turtle. Nagsara ng kanilang mga mata ang bawat isa. Ganito lang ang taong ito. Kapag nahaharap sa panganib, nagiging baliw siya. Kailangang ipakita ang lahat ng paraan ng sabay-sabay. Sinasabi ko, sobra na ang pagiging maingat. Maghintay ka pa ng kaunti. Ang ligaw na asno ay tumatakbo. Ang 18 pagkilos ng dragon. Pagkatapos ng 1-0 minuto, huminto si Deki. Huminga siya ng maluwag. Buti na lang mahina siya. Kung hindi, talagang delikado tayo. Nakangiti ang parot at turtle na may pagkakaunawaan. Ang mga demonyong hayop ay pahalaga sa dugo. Kami ay ordinaryong hayop lang. Limitado ang lakas ng pagiging demonyo. Kahit ang pinakamahina sa mga nag-aaral ay maaaring hindi matalo ito. Bilang hayop, may kamalayan pa rin sa sarili. May hininga pa. Nais ng dakilang demon na mamatay. Kung mahina talaga ako, mababansot ako ng mga makapangyarihan sa buong Tianyuan continent at hindi mamamatay. Nakasil ng 8,000 taon. At nakatakas mula sa daan-daang malalakas na tao. Kahit na bumaba ang lakas. Bilang isang dating eksperto, ang kakayahan sa laban ay hindi pa rin mahina. Ngunit agad na napatay. May isang enemy akong gustong sabihin, hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin. Sobrang karaniwang hayop. Sabihin niyo sa akin, normal lang ba ang magpabayad? Hindi makakatakas ang malaking demonyong binayo ng isang siko, na nakakainis at gustong mamatay. Habang naririnig ang usapan sa tabi, sa tingin ko, hindi siya nandito para magpasakop sa atin. Ang bago mo pa lang at para kang isang asno. Anong habol mo sayo? Nagtatanim pa rin o nagtutulak ng gulong? Pero hindi naman sigurado na makakahanap ng amo. Sa totoo lang, sa palagay ko hindi malinis ang bakuran na ito. Totoo bang may multo dito? Takot ako sa multo kahit hindi pa sigurado kung totoo. Hindi pa nagsisimula ang amo sa pag-aaral. Mas maganda kung mag-aalala na lang tayo. Anong gagawin natin dito? Direktang ilibing sa hardin para gawing pataba ng mga bulaklak. Huwag mo nang sabihin sa may-ari. Kung hindi, siguradong sisigawan tayo. Sasabihin nilang nilinis natin ang kanyang mga bulaklak. Siyempre, ang pataba mula sa dumi ang pinakamabuti para sa mga bulaklak. Siguradong hindi ito kasing ganda. May katwiran ang 3 ulo na nag-uusap. Malapit nang magwala ang napakalaking demonyo talaga. Isang dakilang demonyo na nagpatahimik ng isang panahon ng mga natatanging tao. Sa kanilang mga mata, hindi ito kasing halaga ng dumi. Sumpa, papatayin kita. Isda na inihaw. Pagkain pagong. Inihaw na loro. Kumagat ng mabuti. Patuloy na umuunggal sa loob. Nagmamadali. Parang nararamdaman kong binubuhat ang katawan ko. Hindi naman matagal. Bigla na lang akong itinapon sa isang hukay at inilibing. Akala ko talaga pinapakain lang sa mga bulaklak. At sa paligid, talagang maraming malalaki. Naamoy malakas ang baho ng daga. Hindi lang kayo papatayin. Kailangan pang magdusa ng husto. Para hindi kayo makaligtas. At hindi makamatay. Sumisigaw sa loob. Biglang nagulat ang dakilang demon ng kaligayahan. Bakit may ganitong matinding espiritu at tunay na banal na diwa? Sa mga dumi na ito, kahit na ang paligid ay napakabaho. Ngunit ang sagradong diwa at espiritu sa dumi ay labis na makapangyarihan. Maging higit pa sa dati. Nakita ko na isang hitit lang. Agad akong nakaramdam na parang nasindihan ang buong katawan. Tila ang mga sugat ko noon ay hindi na mahalaga. Dahil dito, mabilis nagagaling ang aking mga sugat. Nanginginig sa saya. Biglang nakaramdam ang dakilang demonyo ng kaligayahan na siya ay nakabaon sa dumi. Hindi ito isang parusa, kundi isang swerte. Hindi nakapagtataka na sinabi ng 3 nilalang na yon na hindi sila kasing halaga ng dumi. Ngunit ayon kay Shenzhen Shinichi, talagang hindi ito kasing halaga ng natanggap. Huwag nang isipin pa ang mga ito. Malawak na binuka ng dakilang demonyo ng kaligayahan ang kanyang bibig. Mabilis na sumisipsip ng banal na diwa mula sa paligid. Amoy na masangsang kasabay ng espiritu na dahan-dahang pumapasok sa lahat ng butas ng katawan. Tunay na pumasok ang banal na diwa sa katawan. Ang katawan nakakakabasag lang. Kitang-kita ang pagbangon mula sa pagkakasugatan. Ang mga pinsalang natamo sa loob ng 8,000 taon ay naituwid din. Hindi ko alam kung gaano katagal. Gaano karaming patay na enerhiya ang nasipsip. Ang dakilang demonyo ng kaligayahan ay sa wakas makakagalaw muli. Nahihirapang umakyat mula sa lupa. Tumingin sa madilim na kalangitan. Ang mga mata ay nag-aapoy. Ang mga utang ko ay babayaran ko. Ang mga humadlang sa akin ay papatayin ko. Gagawin kong manginig ang langit para sa akin. Gagawin kong matakot ang lupa para sa akin. Gusto kong ipaalam sa mundo na ako. Ang dakilang demonyo ay bumalik na. Nangangako. Ang demonyo ay kumagat ng mahigpit. Naghahanda na maghanap ng higit pang mga banal na katotohanan. Upang ganap na maibalik ang kalusugan. Nakita niya ang isang napakalaking damo ng aso sa harap. Na nakangiti at lumapit. Sa isang iglap, ang hangin sa paligid ay naipit. Parang anumang oras ay babagsak ang espasyo. Kaka-recover lang ng kaunti ng kaligayahan. Muli, nagdilim ang paningin ng malaking demonyo. Muli niyang nakita ang isang malaking bundok na bumabagsak. Bang, ang ulo niya ay tumama at pumasok sa dibdib. Muli siyang nakahiga ng tuwid sa lupa. Sa kalituhan, narinig ang medyo galit na tunog ng dogtail grass. Tumigil ka na sa kakasabi. Naabala ang tulog ng amo. Kainin kita. Muling pumatak ang luha. Lumawak ang espiritu. Di malinaw na nakikita ng dakilang duwende ang napakaraming bulaklak na sumisilip mula sa paligid.
Ang mga ulo ay parang mga haligi na nakatayo sa langit. Dala ang napakalakas na presensya. Parang kahit anong oras ay kaya niyang magsalita. At agad na lunukin. Kahit na mukhang hindi masarap ang bulaklak na ito. Saan ba ako napadpad dito? Biglang naging madilim. Muling nawalan ng malay ang dakilang demonyo ng kaligayahan. Gusto kong bumalik sa dagat ng bituin. Nais niyang muling mapailalim. Sa loob ng palasyo ng pagsasanay ng Zheng Sek, kumakapit ang kanang kamay sa mahabang espada. Si Liu Yi palagi. Pagkatapos bumalik mula sa Hidden Immortal Residence. Nakatayo lang ng ganito. Hanggang ngayon, buong 5 oras na. Ang sining ng espada ay nakabase sa katumpakan at bilis. Nasa isip ang Diyos. May nais sa puso. Tiyak na may mararating. Ang mga salita ng nakatatandang tao ay patuloy na umiikot sa isip. Ngunit ako'y punong-puno ng kalituhan. Walang kahit anong naiisip. Mali, ilang beses kong nabanggit ang ibon sa nakatatanda. At talagang nabanggit ang mga pakpak. May isang kislap sa isip. Ang mga salita ng kabilang panig ay lumutang sa isip. Baka sinasadya niyang gamitin ang mga ibon bilang talinghaga. Ang ibig sabihin ay, gawing likas ang estilo ng espada na parang paglipad ng mga pakpak. Tuwing isinasagawa, hindi na kailangang mag-isip. Upang tunay na makamit ang pagkakaisa ng kalooban. Gawing bahagi ng katawan ng espada. Pagpapalawak ng Diyos. Isang liwanag ng kaalaman ang lumitaw sa isipan. Si Liu Yi ay nayanig ng buong katawan. Ang hawak niyang mahabang espada ay bahagyang umalog. Nagbigay ng tunog na parang sigaw ng dragon. Nagsimula ng isang bulaklak ng espada. Ang paligid ay uminay ng malakas na hangin. 36 na estilo ng Zhengxian. Ito ang espada na sinanay ng bawat disipulo ng Taon Immortal Sect. Bawat galaw ay mas mahirap. Sa huli, hindi lamang kinakailangan ang tunay na enerhiya. Kailangan din ang espiritu. Ayon sa mga disipulo ng Western Region, kailangan lamang na maipamalas ang 12 na galaw upang makapasok sa parehong antas. Kahit ang mga nakaraang ilang taon, ang Dianzu ay maituturing na isang henyo. Si Liu Yi ay 3 taon nang pumasok sa paaralan. Dahil sa limitadong kakayahan at talento, kaya niyang maipakita ng maayos ang 3 galaw. Sa ika-4 na galaw, hindi na siya makapagpatuloy. Sa sandaling ito, may natutunan siya. Naiintindihan ang puso at isipan. Ang estilo ng espada ay umikot ng walang kahirap-hirap. Unang porma, puting ulap, asul na langit. Ikalawang porma, pagtawid sa ilog at ilog. Ikatlong porma, lumilipad na bituin na sumusunod sa dagat. Dati, ang paggamit ng espada na ito ay kailangang paghirapan ng husto. Ngayon, madali na itong magawa. Hindi lang mas malinis ang galaw. Parang mas malakas pa ang kapangyarihan nito. Bago ang ika-4 na porma, tuwing gagamitin ko ito, nasasaktan ako. Ngayon, kahit ano pa ang mangyari, kailangang matapos ko ito. Walang tigil ang mahabang espada. Nagbago ayon sa espesyal na landas. Sa susunod na sandali, nakaturo pataas sa gilid. Parang isang kurbang pana. Ang ika-4 na estilo, Lingyun Chongxiao, ay natapos na, nanginig sa kasiyahan. Hinila ni Liu Yichang ang espada pababa. Ang buong lakas niya ay bahagyang sumiko sa katawan habang nasa espada. Naging isang bilog sa harap niya. Parang papalubog na araw. Kapag ginamit ang ika-5 anyo ng mahabang bahaghari na pagsikat ng araw, ang buong katawan ay patuloy na umaabot sa limitasyon. May malakas na tunog mula sa tiyan. Maraming espiritu ang nagsusumamong pumasok. Sa pamamagitan ng 3 antas ng kapangyarihan ng malaking salag, nababasag ang mga hadlang. Mabilis na umaakyat. Parang baha na sumabog mula sa damuhan, bumabaha pababa. Malaking butiki, 4 na antas. Malaking butiki, 5 antas. Sa loob lamang ng 2 oras, nakaakyat ng 2 buong antas. Ngayon, nagising na. Nararamdaman ang pagkaunawa sa sining ng espada sa isip. Ang pagbabago ng tunay na enerhiya sa kanyang dantyan. Si Liu Yi ay labis na nanginginig sa saya. Nag-practice ng higit 2 taon pero hindi pa rin makalusot sa ika-4 na anyo. Nakarinig lang ng ilang salita mula sa nakatatanda. Hindi lang nakarating sa ika-5 yugto. Pati ang kanyang lakas ay tumaas na rin. Kung dati, hindi ko akalain na mangyayari ito kahit sa panaginip. Unang beses kong naramdaman na sobrang dali lang mag-ensayo. Ang dali lang nito. Kung mapapangasawa ko siya bilang guru. Pagkatapos ng kasiyahan, isang ideya ang pumasok sa isip ko. Sa ganitong tanong lang, kahit pa man makausad, hanggang saan ang mararating? Pinakamainam na paraan ay ang magpasakop sa nasabing nakatatanda bilang guru. Kapag naging matagumpay, ang paghihiganti ay hindi na isang luho. Alam kong ang ilang bagay ay mas lalong humahaba. Habang tumatagal, mas maraming pagbabago. Walang gaanong pagdadalawang isip. Itinaas ni Liu ang kanyang paa at lumabas. Kahit na nakaluhod sa harap ng pinto at hindi bumangon. Dapat ay magtagumpay sa pag-aaral. Mabilis na umusad. Hindi pa nakalabas sa bulwagan ng pagsasanay. Isang hindi tiyak na tawa ang umalingaw-ngaw. Hindi ba't ikaw si Liu Yi? Bakit ka natalo sa akin kahapon? Nasaktan ka na, nag-isip at nag-aral ng magdamag. Sa ganitong talento mo, huwag nang magsalita ng isang gabi. Kahit pa mag-aral ka ng 3 taon. Gustong talunin ako. Halos imposibleng mangyari iyon. Nakaangat ang kilay. Itinaas ni Liu ang kanyang ulo. Agad niyang nakita ang isang batang lalaki na nakadamit ng puti na lumitaw sa hindi kalayuan. May malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Siya ang nakipag-ensayo kahapon. At tinalo ang kanyang nakatatandang kapatid na si Zuyuan. Pumasok din si Zuyuan sa sekta 3 taon na ang nakalipas. Ngunit mas mataas ang kanyang talento. At umabot na sa tuktok ng ika-5 antas. At mas malalim ang kanyang pag-unawa sa espada. Kaya naman, 6 na buwan na ang nakalipas, nagawa na niyang ipakita ang ika-5 anyo. Dahil dito, kaya siya natalo ng ganito kahirap sa laban kahapon. Walang kahit anong kakayahan na makipaglaban. Ngunit mula nang pumasok si Liu Yi, halos hindi siya nanalo sa laban. Nasanay na siya kaya hindi na siya nahiya. Kung hindi man siya makapanalo, ayos lang iyon. Ang layunin ay hindi ang makipagtagisan sa iba, kundi ang makaganti. Wala siyang pakialam sa iba.
Nagpatuloy siya sa kanyang landas. Mali, ilang hakbang pa lang ang nalalakad. Muli siyang naharang ng kalaban. Si Zhu Yuan ay may mukha ng hindi makapaniwala. Mukhang nalampasan na niya ang kanyang kapatid na disipulo na may pinakamababang kakayahan. Kahapon lang ay nasa 3 antas siya. Sa isang gabi, umabot na siya sa 5 antas. Kung talagang ganito ang kanyang talento, hindi sana siya nagtagal ng 3 taon na ganito lang ang lakas. Bahala na, tamad na magpaliwanag. Nil shaking ni Liu ang kanyang ulo. Kaka-breakthrough lang, hindi pa stable ang aura. Normal lang na makita iyon ng kalaban. Walang dapat itago sa mga kapwa disipulo. Breakthrough sa 5 bituin. Dahil naabot mo na ang 5 antas ng higanteng butiki, hayaan mong makita kung umunlad ang iyong espada. Sobrang nagiging mausisa. Hinugot ni Zhu Yuan ang kanyang espada. Hindi siya kasing galing niya palagi. Bigla na lang siyang umunlad sa isang gabi. Mahirap itong tanggapin sa kanyang puso. Wala akong oras, Liu. Nagmumukhang nag-aalala si Yi. Mananalo muna ako bago tayo mag-usap. Isang malamig na tawa. Ipinagpag ni Zhu Yuan ang kanyang espada. Nagawa niyang gumuhit ng isang bulaklak ng espada sa hangin. Diretso itong tumusok. Kung hindi siya umatake, maaaring masaktan siya ng kalaban. Walang magawa si Liu Yi kundi bunutin ang kanyang espada. At mabilis na tumusok. Nagbanggaan ang 2 espada. Kumalat ang lakas sa paligid. Akala ko magiging katulad ng dati, na hindi ko kakayanin. At agad na atras. Hindi ko inakalang sa banggaan namin. Hindi pala kasing lakas ng inaasahan ko ang lakas ng kalaban. Sa halip parang mahina pa nga. Baka dahil ito sa pagtaas ng aking lakas. Medyo naguguluhan. Mabilis na pinagana ni Liu Yi ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan. Isang espada ang sumaksak papalapit. Lalong bumibilis ang bilis. Ito ay humaharang sa atake. Ang ekspresyon ni Zhu Yuan ay unti-unting nagiging seryoso. Akala ko ang mabilis na pag-unlad ng kanyang kakayahan ay tiyak na magiging mababaw. Ngunit hindi ko inasahan na ito ay napakatatag. Lalo na ang kanyang sining ng espada. Parang nagbago na siya ng tao. Hindi siya nagpapahuli sa akin. Kahit na pareho lang ang aming kakayahan. Mahirap siyang talunin. Hindi rin possible. Nakakagat ang mata. Naghuhumiyaw sa loob. Pinapasok ang tunay na enerhiya sa mahabang espada. 36 na estilo ng pag-aalis ng Diyos. Ipinamalas ang 5 estilo, ang Long Rainbow Sunset. Zizi, ang enerhiya ng espada ay naglalakbay. Sa isang sandali, parang may lumitaw na malaking araw sa harap ni Liu. Napakainit at hindi mapigilan. Ang katawan ay nahatak ng enerhiya ng espada. Hindi niya maiwasang matumba. Kahit na sa isang gabi ng pagsasanay ay may mga natutunan at mga pagsulong. Ngunit kung ikukumpara sa taong ito sa harap niya, mayroon pa ring kakulangan. Naku, malamig ang puso ni Liu. Napakalakas ng mga galaw ng kalaban. Kapag hindi nakaiwas, tiyak na magkakaroon ng malubhang sugat. Kung maantala ang pag-aaral mula sa guro, huwag palampasin ang pagkakataon. Huwag sayangin ang pagkakataon. Iwasan ang matalim na pangil. Hawakan ng mabuti sa panahong kritikal. Muling nagkaroon ng liwanag sa isip ni Liu Yi. Ang braso ay natural na kumikilos tulad ng mga pakpak ng ibon. Sadyang bumabagsak. Isang tunog ng pag-ugong. Ang mahabang espada sa kamay ni Zhu Yuan ay biglang lumipad palayo. Nakatagilid na nakasaksak sa dingding na hindi kalayuan. Patuloy na nanginginig. Deng 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 deng. Ang nananaig noon na si Zhu Yuan ay tinamaan ng enerhiya ng espada. Patuloy siyang umatras ng 7 o 8 hakbang. Nanginginig ang mukha. Walang bahid ng dugo. Kung hindi pa nagtipid ng lakas ang kalaban sa kritikal na sandali, malamang ay nasugatan na ng husto. Hindi ito ang 36 techniques ng Zenshan. Bakit ang lakas mo? Hindi makapaniwala si Zhu Yuan man, na ang taong ito ay 3 taon nang nagsasanay. At naging matagal ng talunan. Kahapon, hindi siya nakapagpigil sa sarili niyang suntok. Sa isang gabi lang na hindi nagkita. Hindi lang siya umunlad ng 2 antas. Ang kanyang kasanayan sa espada ay talagang umunlad, na hindi na niya kayang labanan. Paano mangyayari iyon? Hindi lang ako, si Zhu Yuan ay naguguluhan din. Si Liu Yi ay nakatayo rin sa kanyang lugar. Kanina ay handa na kaming masaktan. Walang nakaisip. Ayon sa sinabi ng nakatatandang ito, gamitin ang mga braso bilang mga pakpak. Ang pag-atake na nagmumula sa likas na ugali ay magkakaroon ng ganitong kahanga-hangang epekto. Hindi lang niya nabasag ang 5 anyo, kundi nanalo pa siya. Ang pagkaunawa ng nakatatandang iyon sa sining ng espada. Talagang napakalakas hanggang sa sukdulan. Mabilis siyang nakapag-react. Si Liu Yi ay nanginginig sa pananabik. Isang simpleng payo lang. At ang dami na niyang progreso. Gaano nga ba kalakas ang taong iyon? Mukhang ang matandang walang kapalaran na nagtuturo sa kanila ng espada ay hindi kayang tumbasan. Ang Zen Sect ay talagang nagtatago ng isang ganitong pambihirang lakas. Hindi dapat ito palampasin. Sa isang iglap, ang ideya ng pagiging estudyante ay naging mas matindi sa aking isipan. Hindi ko na kayang baliwalain ang taong ito sa harap ko. Nagmadaling umalis sa templo ng pagsasanay, papunta sa misteryosong palasyo. Kagaya lang noong una, ito ay isang lihim na taktika. Kapag nakabawi na siya, mahihirapan na siyang manalo. Habang naglalakad, Liu magmuni-muni. Ang laban kanina ay nakatalo kay Zhu Yuan. Hindi dahil sa kanyang lakas na nalampasan ang kalaban, kundi dahil naunawaan niya ang mga salita ng nakatatanda. Ang estilo ng espada ay naging bahagi ng kanyang sarili. Naging hindi inaasahan, di ba? Mahirap nang ulitin ito, kaya kung nais talagang lumakas, hindi ito dapat umasa sa swerte, kundi dapat talagang maunawaan ang daan ng espada. Kailangan ng mas malalim na pag-unawa sa sining ng espada. Patuloy na naglalakad. Bigla, mula sa malalim na kagubatan ay narinig ang mahihinang tunog. Nagmumukhang nag-aalala. Si Liu Yi ay bahagyang umikot at lumapit. Nakatago sa likod ng isang malaking puno. Sa loob ng maraming taon, sa wakas ay nakatulog ng maayos. Nag-unat ng katawan. Si Suyin ay lumabas.
mula sa silid. Sa loob ng 10 taon, araw-araw ay kadalasang natutulog ng 2 oras. Ang natitirang oras ay ginugugol sa pag-aaral. Ito ay maituturing na unang tunay na pagpapahinga. Nakapaghugas na. Kumuha ng mga sangkap. Gusto sanang magluto ng almusal. Mabilis siyang umiling. Ang mga nakaraang nakatira dito na matatanda ay pinapakain ng sekta. Bihirang nagluluto. Kaya't sa napakalaking bakuran, wala man lang kahoy na panggatong. Yung sabaw ng abalon kahapon, galing ito sa mga damong pinutol sa bakuran. Hindi kasing lakas ng apoy. Kaya't natural na medyo hindi masarap. Sige, magputol na lang. Sinabi ko sa asno na hintayin ako. Umakyat si Suyin at lumabas. Sa mga ipinagbabawal na lugar, nag-iisa rin ako. Maraming bagay ang ako mismo ang gumagawa. Sanay na ako. Tungkol sa pagsasanay. Kahapon, nakipag-usap ako kina Chen Yu at iba pa. Sinabi ko sa kanila na magpadala ng mas maraming libro tungkol sa mga teknik. Dito ko na lang ito pag-aralan. Mas mabuti nang hindi na pumunta sa mataong lugar. Upang hindi mahalata na walang kakayahan. Nagdagdag lamang ng kahihiyan. Habang naglalakad, humihina ng sariwang hangin. Mabilis na nakarating sa isang lugar na maraming tuyong puno. Kinuha ni Suying ang panggugupit at lumapit. Ang 36 na kasanayan na natutunan sa pinagbabawal na lugar. Isa sa mga ito ay ang pagpuputol ng kahoy. Kailangan din suriin ng 9 na beses. Ang kahoy na nahati ay kasing kapal ng braso ng sanggol sa simula. Sa huli ay kasing nipis na ng hibla ng buhok. Kahit nagaano pa ito kahusay na nahati, wala itong silbi. Sa mundo ng mga Diyos, ang labanan ay tungkol sa kakayahan at tunay na enerhiya. Sino ba ang nagmamalaki sa pagpuputol ng kahoy? Kahit na makagawa ka ng isang murong, ano naman ang mangyayari? Mas madali lang ang buhay. Pero huwag nang umasa sa labanan. Kahit hindi ako makipaglaban. Kailangan kong aminin na talagang magaling ang teknik niya sa paghahati ng kahoy. Kaya niyang hanapin ang estruktura at ugat ng puno para hatiin ito. Kahit gaano pa katigas ang kahoy. Isang hampas lang ay madaling mabibiyak. Kahit wala pang kutsilyo, kahit kawayan o patpat, magagawa pa rin niya. Itatapon ko na ang mga iniisip kong ito. Si Suying ay nakatingin sa tuyo na puno sa harapan niya. Sa isang kisap mata, ang mga guhit ng puno ay lumitaw sa kanyang paningin. Wala nang anumang misteryo. Simulan na huminga ng malalim. Si Suying ay biglang sumugod. Si Liu Yi na nagtago ay hindi nakatiis at tumingin sa direksyon ng tunog. Nakita sa hindi kalayuan. Isang batang lalaki na may hawak na panggugupit na tahimik na nakatayo sa lugar. Isang bahagyang banal na diwa ang umaagos mula sa kanyang katawan. Sa isang iglap ang anyo ay sumanib sa kalikasan. Nagsanib sa daan. Parang tanging siya lamang ang umiiral sa mundo. Parang Diyos o banal. Ang panggugupit ay bumagsak. Walang anumang alon ng tunay na enerhiya. Walang makitang kahit anong kapangyarihan. Naghuhugis ng perpektong arko sa hangin. Tulad ng daan na nahayad. Ang puno ay nahulog na parang tofu. Ang sugat ay napakaayos. Parang pinadalisay na batong slab. Sunod-sunod na mga saksak. Hindi pa tuluyang nahulog na tuyong puno. Agad na naging mga piraso ng kahoy na pantay-pantay ang haba. Bawat piraso ay may parehong kapal. Walang pagkakamali. Mas tumpak pa kaysa sa pinutol ng makina. Lalala, nahulog sa lupa. Nakaipon na magkakasama. Maayos. Mahusay na sining ng espada. Nanginginig ang mga ngipin. Tigas na tigas si Liu Yijiao. Ito ay isang pambihirang tao. Ilang super na malalakas sa Dayan Zhou ang gumagamit ng kapangyarihan ng espiritu. Marahil ay maaari rin nilang gawin ito. Ngunit ang batang ito ay walang ginamit na kahit isang piraso ng tunay na enerhiya. Lahat ay nakasalalay sa mga karaniwang paraan ng tao. Ito ay nakakatakot. Hindi lang sa bilis ng mata at galaw. Ang pagkakaalam sa tamang pagkakataon ay may labis na tumpak. Sa paggamit ng kalamnan at reaksyon ng nerbiyos. Ang takot ay naabot ang nakakatakot na antas. Napakaraming kutsilyo. Sa loob ng ilang hininga mula nang bumagsak ang tuyong puno, kahit na ang pagkakamali ay kasing nipis ng buhok, maaaring magdulot ng maling resulta ng libu-libong milya. Ngunit ang kabilang panig ay walang pagkakamali. Ang kontrol na ito ay lampas sa imahinasyon. At ang pinakamahalaga ay, matapos gawin ang lahat ng ito, hindi lamang siya hindi nasasabi, kundi umiling pa. Medyo nalungkot. Ang pagpapaliwanag na ito ay hindi gaanong bagay para sa kanya. Sobrang hindi ka pani-paniwala. Zenshin Sek, kailan nagkaroon ng ganitong kalakas na tao? Baka siya na yung nakatatandang tao. Swerteng espadang Diyosa. Kahit sa Dayan Continent, bihira ito. Imposible na isang. May 2 tao sa lugar na ito. Baka siya ang nagturo ng paghawak ng espada sa mansyon. Pero hindi pa siya nagpapakita, isang bihasang tao. Tungkol naman sa hitsura ng binata. Maraming bihasang tao na nabuhay ng daan-daang taon. Mukha pa rin silang bata. May alamat tungkol sa isang dakilang demonyo. Kahit ilang libong taon na siyang buhay, mukha pa rin siyang bata. Kaya hindi makikita ang itsura bilang sukatan ng lakas at edad. Kung siya talaga yon, ang saya sana. Noon pa lang iniisip ko kung paano makapasok sa palasyo. Anong paraan ang gagamitin ko para makapag-aral siya? Hindi ko inasahan na swerte ako. Dito ko siya nakita. Ito ang pinakamagandang pagkakataon. Hindi pwedeng palampasin. Nang maisip ito, hindi na nag-atubili. Agad na humakbang ng 2 hakbang pasulong. Nakaluhod sa lupa. Disipulo ng Zenshin Sek, si Liu Yi, ay pinalad na matutunan ang espada mula sa nakatatandang tao. Maraming natutunan. Umaasa akong tatanggapin mo akong maging estudyante. Nabigla si Suyin. Kailan pa dumating ang taong ito? Nakakatakot, mukhang wala tayong kakayahan. Mas mabuting huwag nang magpalaboy sa labas. Kung hindi mo alam kung paano ka mamamatay. Pinipigilan ang pagkabigla. Si Suyin Bai. Mukhang nagkamali ka ng tao, kaibigan. Wala siyang kahit anong kakayahan. Ano bang ituturo kay Liu Yi? Pareho silang naguguluhan. Ang boses na nagtuturo ng espada kagabi ay matinis at nakakasakit sa tainga. Samantalang ang boses ng kabataang ito ay banayad at mainit. Malinaw na magkaiba ang 2 tao.
Nagturo sa akin ng espada ang nakatatandang si Za. Naiintindihan na ng disipulo ang isang bahagi. Huminto sandali. Tinanong ni Liu Yi ng may pagdududa. Sigurado kang nagkamali ka. Hindi kita nakita. Lalo na ang iyong sining ng espada. Si Zuyin ay napangiti ng may paghati. Minsan, mali rin ang pagpili ng guro. Sobrang kakaiba ng taong ito. Nakikinig siya na parang sigurado na sigurado. Si Liu Yi ay medyo nalilito. Sa ganitong antas ng lakas. Imposible na magloko sa isang maliit na tao tulad niya. Walang dahilan at hindi rin karapat-dapat na magsabi ng ganito. Hindi talaga siya yung kinagis ng Zengchen sect kahapon, na nagtago ng dalawang hindi kilalang mga walang kapantay na espada na immortal. Tunay ngang isang sekta na may mahigit sa 1,000 taong kasaysayan. Tunay ngang malalim ang pinagmulan. Pero kung ganoon, sino ang dapat kong sambahin bilang guru? Sa isang iglap siya ay naguguluhan. Kumusta ang kakayahan ng nakaraang guro kahapon? Hindi niya alam. Ngunit sa isang maikling pag-uusap, maari siyang makapagpabago ng kanyang kapalaran. At talunin si Zuyuan, na nagpapakita ng kanyang lakas. Tungkol sa taong ito, hindi kailangan ng tunay na espiritu at kapangyarihan. Kahit sa simpleng kalamnan, may ganitong tumpak na kontrol. Ang antas at lakas ng sining ng espada ay umabot sa isang hindi maipaliwanag na antas. Maaaring sabihin na anuman ang guro na pipiliin ay makapagdadala sa kanya sa mas mataas na antas upang maging tunay na makapangyarihan. Ngunit isa lamang ang maaaring piliin guro. Kung hindi, kung magdadalawang isip ka, madali kang magiging kasuklam-suklam at maaaring mapalaya sa grupo. Ako'y nagpadalos-dalos. Alam kong nagkamali ako ng tao. Napaka-awkward. Muli, yumuko si Liu Yi ng lubos. Tama, nakita ko na hindi gumagalaw ang nakatatanda. Madali lang na maputol ang mga puno. Ito ang walang kapantay na sining ng espada. Hindi ko akalain na ganito kalawak ang isip ng taong ito. Si Suyin ay nahulog sa tawanan at luha. Paghahati lang ng kahoy iyon. Sining ng espada, anong kabaliwan iyon? Umiling siya. Ipinaliwanag na ito ay mga teknik lamang. Hindi karapat-dapat banggitin. Napapansin ang pagtalon ng talukap. Si Liu Yi ay humihina ng malamig na hangin. Talagang iba ang antas ng mga mahuhusay. Mga bagay na tila napakahirap makamit sa sariling mata. Ngunit sa mata ng iba ay karaniwang alaala lamang. Maging ang pagsasabi nito ay walang gana. May pakiramdam ng kahihiyan. Nakaka-inspire ang ganitong kalagayan. Pwede mo ba akong turuan, senior? Lalong tumitindi ang aking excitement. Tumingin si Liu Yi man na puno ng pag-asa. Para sa taong nasa ganitong antas, maaaring hindi talaga gaano kahalaga yung nakita natin kanina. Pero para sa kanya, ang makakuha ng isang aral ay isang malaking bagay. Marahil ay makakapaghiganti na tayo. Kailangan mong matutong magputol ng kahoy. Nagtaka si Suyin. Ang ganda ng maging immortal. Lumilipad at nagtatago. Walang kamatayan. Kailangan talagang may sira ang ulo. Kaya hindi ko ito gustong matutunan. Si Liu ay mabilis na tumango. Madaling matutunan ito. Ngunit para magawa ito tulad ko, kailangan siguro ng ilang buwan ng masusing pagsasanay. Ganito na lang, ituturo ko sa iyo ang mga batayan. Nakita niyang talagang nais matuto. Si Suyin ay umiling. Naalala ang mga eksena noong siya ay nag-aaral. Nakangiti siyang nagtatanong, sa tingin mo ba, ang unang dapat pagpraktisan sa paghiwa ng kahoy ay, alam mo bang sinusubok si Liu Yichen? Nag-isip siya sandali. At maingat na sinabi, ang tamang postura ay hawakan ng espada, hindi ang panghiwa ng kahoy. Sa pag-aaral ng espada, syempre, una ang pundasyon. Kung paano hawakan ng espada. At kung paano ilabas at gamitin ito. Lahat ay mahalaga. Ang 36 na anyo ng Zengxian ay nagsimula sa ganitong pundasyon. Nilingon niya ng may pag-alinlangan. Kailangan munang sanayin ni Suyin daw ang kanyang mata. Sa paghati ng kahoy, hindi mo alam kung saan ang kahoy. Kahit alam mo na kung saan, hindi mo pa rin matukoy ng tama. Paano ka makakahati ng maayos? Kung hindi mo matukoy ng tama ang posisyon, mahalaga ang tingin. Kailangan nating makita ng maayos ang posisyon ng kahoy. Matukoy ang mga hibla at estruktura. Kalkulahin ang landas ng paggalaw ng kahoy. Para makagawa ng mas mahusay na paghampas. Mas mahusay na pagputol. Parang pagpalo sa karne. Hindi alam kung nasaan ang buto at kasukasuan. Hindi sapat ang puwersa at basta-basta na pagputol. Hindi lamang hindi mo magagawa ang paghiwa ng karne ng mahusay, kundi mas lalo pang magiging masama ang resulta. Ito ang unang araw niya sa pagpuputol ng kahoy. Ang kaluluwa ng taong si Li Qiaofu ang nagturo. Upang sanayin ang mata. Maraming sakit ang dinanas. Nanginig ang buong katawan. Isang malakas na tunog ang umabot sa isip ni Liu. Parang unti-unting bumubukas ang pintuan ng isang bagong mundo. Sa pag-ensayo ng espada, kailangan munang sanayin ang mata. Dapat mong makita ng maaga kung ano ang mga galaw ng kalaban. Ano ang nais niyang gawin para makapaghanda ka ng maaga at makagawa ng tamang tugon. Isang maikling pangungusap. Direktang inilalahad ang pinakamataas na esensya ng sining ng espada. Hindi nakapagtataka na siya ay isang dalubhasa. Gamit ang paghahambing ng pagputol ng kahoy sa sining ng espada. Napaka-eksaktong paliwanag. Napaka-malalim. Sa punto na ito, maliwanag si Minzi. Yung mga hindi niya maintindihan tungkol sa sining ng espada noon. Sa isang iglap, naintindihan niya na lahat. Muling-muling tumaas ang lakas. Mabilis nitong nalagpasan ang ika-5 antas ng giganteng salamangka. Nakapunta na ito sa ika-6 na antas. Isang iglap ng galaw. Ika-5 porma ng talisman ng pagpapalayas. Maayos nitong naipamalas ang ika-7 porma. Sa isang iglap, ang kagubatan ay puno ng espada. Ang hangin ay malamig at malungkot. Ang mga damo at puno sa paligid ay hindi makataas ng kanilang mga ulo. Si Suyin ay puno ng inggit. Ito ang mga nag-aaral ng pagsasanay sa espiritu. Siya ay kayang magputol ng kahoy. Ngunit sila, sa isang simpleng pag-uga, ang lahat ng mga damo at puno ay yumuyuko. Pareho silang 18 o 19 na taong gulang.
Bakit kaya ang agwat ay ganito kalaki? Nakakahiya at nakakabahala talaga. Habang siya ay puno ng hiya. Matapos ipakita ang kanyang estilo ng espada, si Liu ay lumuhod. Nakaluhod siya sa lupa. Ang pasasalamat sa kanyang mga mata ay labis na maliwanag. Hindi na niya maitatago pa. Maraming salamat, nakatatanda, sa iyong paliwanag. Lubos ang pasasalamat ni Liu Yi. Tunay na paghanga, na makapagtagumpay ng mabilis. Hindi lang ito simpleng pag-unawa sa tunay na diwa ng espada, kundi nakakuha rin ng ilang mga banal na kahulugan, na nagkalat habang nagpuputol ng kahoy ang iba. Kaya't napakalaki ng utang na loob. Talagang naiinggit sa kanya. Nakita na lang na lumuhod ang kabilang tao. Si Suyin ay nagulat. Ganoon ka na ba katanda? Anong kaalaman ang nakuha ko? Sinabi ko lang ang pinaka-basic na purgatorio. At bigla kang nakaintindi. Ano ang naintindihan mo? Hindi ba't alam din ng taong ito na siya ay guro sa lolo? Walang kapalaran kay Chen Yu. Katulad nila, sadyang nag-arte. Kung ganito nga, sobrang dedikado naman ng Zhen Xianzong. Itinayo ang kalaban. Nag-alinlangan si Suyin saglit. Hindi niya naitanong ang mga salita. Buong bayan ng Xianzong ay nag-awitan ng talento. Diretsong ibubulgar. Paano na lang ang pakikitungo ng mga nakatatanda? At kapag kumalat ito, magdadala ito ng kapahamakan. Wala siyang kahit anong kasanayan. Ngunit siya ang may pinakamataas na ranggo sa pamilya. Hindi na alam kung paano siya mamamatay. Kailangan maging mababa ang profile, alam pero huwag ipagsabi. Para mapanatili ang kapayapaan. Pero talaga namang nakadarama ako ng kaunting pagkakasala at pagkabahala. Kung sana ay maaaring maging tapat ang bawat tao sa isa't isa. Sana ay ganun. Araw-araw nagsisinungaling. Nakadikit sa mga peke na label. Hindi ka ba pagod, Suying? Umiti siya ng malungkutin. Naramdaman niya ang kanyang saloobin. Mababa ang boses. Ngunit sobrang lapit kay Liu Yi. Narinig ito ng huli ng malinaw. Agad na pumuti ang kanyang mukha. Ang puso niya ay naguguluhan. Puno ng pawis ang kanyang palad. Nalaman ng nakatatandang ito ang aking pagkakababae sa anyong lalaki. Alam na niya na ang sinasabi kong Liu Yi ay peking pangalan na. Paano posible? Gumamit siya ng isang espesyal na kayamanan para sa kanyang pagkukunwari. Na kayang itago ang presensya at dugo. Sa normal na sitwasyon. Kahit ang pinakamalakas na guro ay hindi makakakita dito. Pati na ang mga makapangyarihang may taglay na mana. Hindi pa alam kung makakakita sila. Ngunit siya ay nakakita. Kailangan pa rin tayong magpakatotoo sa isa't isa. Ano ang lakas na ito? Hindi na kailangan dinain ng tunay na kapangyarihan. Gawaing pangkaraniwan ng tao. Ay kayang hatiin ang mga puno ng ganito. Ang lakas ay hindi maaaring sukatin sa karaniwang pag-isip. Ang makakita sa kanyang pagkukunwari ay wala ng iba pang kahulugan. Napakahusay ng mataas na tao, kapag nagbigay ng payo, talagang nagbibigay. Walang kahit anong kayabangan. Ngunit siya mismo ay hindi makapagpakita ng tunay na anyo sa iba. Hindi nakakapagtaka na nagagalit. Nagkamali ako, ako'y nakakahiyang tao. Parang hindi tao, parang batang nagkamali. Si Liu Yi ay nahihiyang nahihiya. Ginoo, hindi ko sinasadyang itago ito. Pero talaga may pinagdadaanan siya na hindi niya masabi. Pakiusap, huwag kang magalit. Muling nanlaki ang mata ni Suyin. Hindi niya alam kung anong naisip mo, okay lang. Yung mukha niya ay puno ng kahiyan at pagsisisi. Para siyang gustong pumasok sa butas ng karayom sa hiya. Ganito na ba ang mga henyo ngayon, nagpapanggap na ang taas? Kahit isang salita lang, naiintindihan na agad. Makakaakyat. Kailangan pang magpanggap na napakahiya at basura. Napaka-versatile naman. Hindi ba't ako'y nandito para sa sekta ng mga nag-aaral ng immortalidad? Hindi sa Hindian. Nakita na hindi nagsalita ang nakatatanda, kundi nagkunot ng noo. Alam ni Liu Yi na dapat niyang ipagpatuloy ang pagsubok sa pasensya ng kausap. Malaki ang posibilidad na tuluyan ng mawala ng pagkakataon. Agad siyang kumagat sa kanyang panga. Nang kumilos ang tunay na enerhiya, nawala ang kapangyarihan ng kayamanan na nagtatago ng pagkakakilanlan. Isang napakagandang mukha ang lumitaw. Nakatitig ng malaki si Suying. Isang marumi, payat at walang kapansin-pansing binatilyo. Agad na naging isang napakagandang dalaga na bihira sa mundo. Dati walang bakas na makikita. Ito ang kakayahan ng mga makapangyarihang tao sa pag-aalaga ng espiritu. Nakita kong hindi nagsasalita ang nakatatanda. Alam kong hindi pa siya nakakaalis ng galit. Ang katawan ko ay naninigas sa kaba. Ipinaliwanag ni Liu Yi na ang tunay kong pangalan ay Liu Yi. Kinailangan kong itago ang aking pagkakakilanlan para makapasok sa Town of Immortals. Hindi ko ito sinadyang gawin. Umaasa akong maunawaan mo, ginoong nakatatanda. Si Suyin ay hindi pa rin sumasagot. Hindi ito nagpapanggap na malamig, kundi nag-iisip ng isang seryosong problema. Alam na ang nakatagong lihim ng iba. Baka siya ay patayin para manahimik. Kahit na siya ay isang guro sa ninuno. Ngunit ang pagkakakilanlan ng iba ay nakatago ng mabuti. Sino ang nakakaalam kung siya ay mabuting tao? Baka kumilos siya. Paano makakapagsalungat ang isang karaniwang tao na hindi pa nagsisimula sa pagsasanay? Sa ganitong sitwasyon, dahil ayaw na ng nakatatanda na magsalita, hindi na kita istorbohin. Nakita ang malamig na anyo ng kausap. Walang nasabi. Alam na ang pagkakataong ito ay ganap na nawasak dahil sa kanyang pagtatago. Nawasak na. Ang hindi maipaliwanag na kalungkutan ni Liu Yi. Yumuko at umatras. Mabilis na umalis. Si Suying ay kumindat. Lumabas upang mangahoy. At nakatagpo ng isang pambihirang henyo na nakabihis bilang lalaki. Talagang swerte ito, walang kapantay. Sa susunod na lumabas, dalhin ang asno. Kung hindi man manalo, mabilis naman tumakbo. Kahit na ang asno ay walang gaanong lakas. Pero sa huli, hayop pa rin ito. Mas mabilis tumakbo ang 4 na paa kaysa sa 2 paa. Sa susunod na lumabas, dalhin ito. Kapag may panganib, tumakas agad. Dapat ay mas ligtas na ito. Patuloy na naglakad si Liu Yi papasok sa kabubatan. Punong-puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Hindi na dapat palampasin ang pagkakataong ito. Kailangan niyang bisitahin ang may-ari ng mansyon.
Ano man ang mangyari, dapat itong magtagumpay. Dahan-dahan siyang naglakad ayon sa kanyang alaala. Hindi nagtagal. Ang malaking bakuran ay muling lumitaw sa harapan. Malalim na huminga. Humakbang ang babae pasulong. Nakaluhod siya sa labas ng pinto. Muling umingay ang malinaw na tinig. Ang disipulo ng Zhengzhen sect na si Liu Yi ay pinalad na nabigyan ng gabay ng isang nakatatanda kahapon. At nakalusot sa pagsubok. Ngayon ay espesyal akong nandito upang magpasalamat. Muling nagtipon-tipon sa loob ng bakuran ang kabayo, pagong, loris, at loro. Yung kahapon yun. Mukhang bumalik na naman. Bakit naging babae na siya? Tanging ang mga malakas magbago lang ang anyo. Siksiyawu kahapon, pinaniwalaan mo lang. Ngayon, ituloy pa rin. Huwag mong hayaang makapasok siya. Natatakot akong nanginginig ang lahat ng mga alaga. Sa hindi kalayuan, sa lupa sa ilalim ng hardin. Ang dakilang demonyo ng kaligayahan ay nakapagpahinga ng isang gabi. At muling nakabawi ng kaunting lakas. Matapos tamaan ng damo ng buntot ng aso. Alam na niya ang takot sa lugar na ito. Mula pa noon, maaga na siyang nagtago. Dahil dito, hindi siya natagpuan ni Nasuyin at ng mga alaga tulad ng loro. Narinig niya ang pag-uusap ng babae at ng tatlong alaga. Lahat ng sinabi ay pumasok sa kanyang pandinig. Hindi sila kalaban. Baka malakas talaga ang babae sa labas. Parang wala naman siyang lakas. Tahimik na pinalawak ang kanyang kamalayan. Agad niyang nakita ang dalagang nakaluhod sa harap ng pintuan. 6 na antas ang higanteng butiki. Talaga namang eksperto rin ito. Na-stuck talaga. Kitang-kita yung takot sa mukha nitong tatlo, hindi makapagsalita. Akala ko magiging matindi. Hindi ko inasahan na ganito. Yung mga nasa Giant Lizard Realm ay mga basura lang. Kaunti lang ang pagkakaiba sa mga ordinaryo. Bakit sila natatakot at labis na nagugulat? Baka may nakikita silang hindi ko nakikita. Alamin muna natin bago magdesisyon. Kahit na medyo kakaiba. 2 beses na akong natalo kagabi. Ngayon, natuto na ako. Mas mabuti nang mag-ingat. Sige, ako na. Makikita ko sina Donkey at Turtle. Muling ibinibigay ang responsibilidad sa sarili. Ang loro ay puno ng pagkadismaya at lumipad papunta sa pintuan. Nilingon ang lalamunan. Nagsalita ng walang pag-alinlangan. Walang anuman, sige na. Tiyak na nasa loob. Nabunutan ni Liu ang kanyang hininga. Kahit na paulit-ulit na niyang tiniyak. Medyo nag-aalala pa rin ako. Ang may-ari ng bakuran ay yung batang nag-ihaw ng kahoy sa labas. Ngayon ay mukhang. Totoo nga, 2 tao nga. Sa pagpunta ko ngayon, nais kong magpaturo sa nakatatanda. Kung hindi siya papayag, ako ay mananatiling nakaluhod at hindi gagalaw. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Sabi ni Liu Yi, nagtanong sa parot kung paano mag-aral. Isa lang akong ibon. Ano ang ituturo paano mag-itlog? Pero ako ay isang lalaking ibon. Mayroon, pero hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Biglang namula ang mata ng asno sa isang tabi. Puno ng kasabikan. Ipinagpag ang mga harapang paa. Ito ay magandang balita. Maari itong tanggapin. Tumingin ang loro na may pagkalito. Noong ako ay nagbubuhat ng gilingan dati, nakita ko ang iba na humihingi ng guro. Mga alagad. Laging nagdadala ng maraming masasarap na pagkain para sa guro. Dahil gusto niyang maging alagad. Maari mo itong tanggapin. Hayaan mo siyang magdala ng mas marami pang masarap na pagkain. Para makatikim tayo ng kasiyahan. Naging masigla ang mata ng asno at ng loro. Ang pinakamalaking pangangailangan nila ay pagkain, di ba? Talagang makapagbigay ng marami. Ano kung nangako? Nag-isip sandali. Maingat na sinabi ng paruting si E na gusto ko ang masasarap na pagkain. Kung makakapagbigay ka ng kaunti tuwing pagkakataon, hindi masama na gawing estudyante kita. Hawak ang masasarap na pagkain. Tinanggihan. Nang marinig ito, biglang lumiwanag ang mata ni Liu. Kahit anong masarap na pagkain ay okay na. Baka may iba pang ibig sabihin ang masarap na pagkain na tinutukoy niya. Naisip niya ito at tinanong. Hindi ko alam kung anong uri ng masarap na pagkain ang gusto ng guro. Mayroon bang mga hinihingi? Basta mahanap ko lang. Hindi ako magsasawa. Nag-isip-isip siya ng sandali. Ang loro ay nagngangalit ng dila. Hindi mapigilan ang laway na bumaba. Pwede rin ang wood o caterpillar. Napatigil si Liu Yi. Kabilang na ito sa mga pagkain na masarap. Ganito ba kabigat ang panlasa ng mga bihasa? Ang uod ay tinatawag ding lupaing dragon. Ito ay isang uri ng gamot. Nililinis ang init at pinapantay ang atay. Pinipigilan ang pag-ubo at nagpapadali ng daloy. Ngunit hindi ko pa narinig na pwedeng kainin ito. Ang pinakamahalaga ay ang amoy na parang basa. Nang makita ito, nawalan na ako ng gana. Naguguluhan si Liu Yi. Pati ang malaking demonyo ng kaligayahan na nakatago sa ilalim ng lupa ay napapansin ito. Halos masabi na, naku, noong una, naglaan siya ng napakaraming pagsisikap para matutunan ang mga mataas na kasanayan. Hindi ko alam kung gaano karaming pagod ang kanyang dinanas. At kung gaano karaming hirap ang kanyang naranasan. Gaano kalaki ang dinanas nilang paghihirap. Itinanggi ng 3 halimaw na ito ang isang simpleng uod. Parang laro lang, di ba? Hindi ba ang tao sa labas ay hindi lang malakas ang lakas, kundi may mataas na talento rin? Muling nilingon ng kanyang espiritu. Napaka-ordinaryo niya. At hindi lang basta-basta ordinaryo. Maaari ring sabihin na napakahina ng talino. Ano ba talaga ang nangyayari? Nagulat ang malaking demonyo at si Liu Yi. Muli nang nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan ang 3 hayop sa bakuran. Sinasadya ba ito? Paano ako kakain kung gusto mo ng uod? Galit na galit ang asno. Hindi naman pwedeng damo lang, di ba? May mukha ng pagkasawi ang papa. Hindi naman kami gusto ng matandang pagong. Saka, saan ba walang ganito? Narinig ko na masustansya ang karne ng mga halimaw. Maaari tayong kumuha ng kaunti para ipaluto sa amo. Matapos mag-isip ng kaunti. Sabi ng asno, kung talagang wala ng ibang paraan, mabuti na rin kumuha ng mga halamang gamot. Nagising ang kanyang kamalayan. Maaari na rin siyang ituring na isang uri ng halimaw.
Kaya niyang tunawin ang sabaw ng karne at iba pa. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Nagpatuloy ang matinis na boses ng loro, ganito na lang. Sa susunod mong pagpunta, magdala ka ng mga halamang gamot o karne ng halimaw. Ituturo ko sa iyo ang espada. Maraming salamat, guro. Si Liu Yi ay sobrang nasabik at paulit-ulit na yumuko. Sa wakas, siya ay kontento at bumalik na. Bagaman nawala ang isang pagkakataon. Naging matagumpay naman siyang naging disipulo. Kung may nawala sa silangan, may makukuha naman sa kanluran. Ano man ang mangyari, malaki ang naging pakinabang niya sa paglabas na ito. Hindi alam kung bakit ang tatlong halimaw ay may mga alagad. Naguguluhan ang dakilang demon ng kaligayahan. Tahimik na sumunod siya. Sumunod sa likod ni Liu Yi. Naglakad siya ng matagal. Sikaping subukan ng ilang beses. Sa tingin niya, ang kalaban ay nasa antas ng higanteng butiki. Karaniwan lang ang talento. Mas lalo siyang nalito sa puso niya. Naranasan niya mismo ang lakas ng kabayo. Na naipraktis ang demonyang kapangyarihan hanggang sa ganitong kasariwa. Na parang isang buo. Kakaunti sa buong kontinente ang ganito kalakas. Ganito kalakas na tao. Gusto niyang mag-aral ng disipulo. Sa mga Grandmaster na demonyo, marahil maghihintay sila sa pila. At hindi pa sigurado kung makakapasok. Ngayon ay kumuha na ng isang talento. Mga disipulo na may ganitong kahinaang kakayahan. Parang may kakaiba talaga. Baka may problema sila sa isip. May isang ideya na pumasok. Itong tatlo na ito ay talagang malakas. Pero palagi nilang nararamdaman na ordinaryo. Akala ko dati ay mababa ang profile. Ngayon mukhang, baka nagiging obsessed na at nasaktan ang isip niya. Kung ganito nga, madali na lang. Kailangan lang hanapin ang kanilang mga kahinaan at mahinang punto. Para gamitin ito bilang panggipit. Marahil hindi lang makakakuha ng kayamanan sa loob ng institusyon, kundi mapipilit din silang sumunod sa utos. Kapag naging matagumpay, muling magpapakita ang napakalakas na demonyo na si Great Demon King ang dating kapangyarihan. Walang mahirap dito. Nang naisip niya, mas lumiwanag ang mga mata niya. Nangangatog sa kasiyahan. Muling naglakad pabalik sa bakuran. Bago pa man pumasok, nakita niya ang isang binatilyo na nagbukas ng pinto at pumasok. Ang parot ng may-ari ay mukhang masunurin. Ang pag-angat ng ulo ng pagong ay mabagal. Parang isang tamad. Ang asno na may tali ay umiikot sa lugar. Parang nagkakarga ng gilingan ng harina. Tatlong super malakas na halimaw na kayang makipag-ugnayan sa buong mundo. Masunurin tulad ng ordinaryong hayop. Ito ang kanilang may-ari. Nakangiti ang mukha ng dakilang dambuhalang masama. Medyo huli na kami dumating kahapon. Hindi namin nakita kung sino ang may-ari. Kanina pa siya nagre-recover mula sa sugat. Ngayon lang namin nakita ang hitsura niya ng mga 18 o 19 na taong gulang. Wala siyang kahit anong kakayahan. Nagkukunwaring isang mataas na tao. Matapos ang pagtuturo sa kanya kahapon, hindi na kasing impulsive ng dati ang dakilang Demon King. Itong tao sa harap, na kayang pasunurin ang ganitong makapangyarihang tatlong ulo na halimaw. Hindi maaaring basta-basta. Marahil ay sinadyang itago niya. Baka hindi lang niya makita dahil mababa ang kanyang antas. Malalaman din natin sa pagsubok. May naisip siya. Isang alon ng masamang enerhiya ang dumaan sa lupa at umabot sa harap ng batang lalaki. Ngunit hindi siya nakapansin at nadapa. Nadulas siya ng kaunti. Halos mahulog. Si Suyin ay puno ng inis at lumingon upang magputol ng kahoy. Nakatagpo siya ng nakatagong henyo ng sekta. Halos hindi na siya nakabalik ng buhay. Naglalakad lang ako, muntik pa akong madapa sa patag na lupa. Ang malas ko talaga ngayon. Sige, ayoko nang isipin. Iwinagayway ang kamay. Sabi ni Suyin, magpapahinga muna ako. Mamaya na lang ako magluluto. Kung nagugutom kayo, maghanap na lang kayo sa bakuran. Talagang isang mortal. Nakita ang kausap na unti-unting umaalis. Ni hindi napansin ang masamang enerhiya. Ni hindi rin napansin ang sarili niyang gulo. Nakatitig ng malaki ang mga mata ng dakilang demonyo. Napakalakas na halimaw. Ay umamin na isang mortal ang kanyang Panginoon. Hindi ba't dahil sa pagkain? Naalala ang sinabi niya noong umalis siya. At isaalang-alang ang mga kondisyon sa pagtanggap ng tatlong hayop bilang mga tagasunod. Pakiramdam ni huling magandang Diyos na natuklasan niya ang isang katotohanan. Namumula ang mukha niya. Kung makakakuha ako ng masarap na pagkain, baka mapaniwala ko rin sila. At magamit ko sila. Kapag naging matagumpay, hindi lamang makakakuha ng yaman sa loob ng tahanan, kundi ganap na maibabalik ang lakas. At para na ring nakatagpo ng tatlo makapangyarihang katuwang. Sa oras na yon, lahat ng nagalit sa akin ay papatayin. Walang may iwan. Gusto kong ipasuko ang buong mundo sa aking anino, na hindi makapagrebelde. Ang dakilang demon ng kaligayahan ay nanginginig sa kasiyahan. Noong una, iniisip ko kung paano papatayin ang tatlong ito. Ngayon, mukhang, mas mainam na lang na mapamahalaan sila. Hindi pwedeng kainin ang karaniwang laman ng halimaw. Mas maganda kung makakagawa ng epekto, na may napakagandang lasa. May plano na ako. Si huling malaking digmaan ay nag-isip ng malalim. Karne ng dragon. Ang dragon ay hari ng lahat ng hayop. Kahit na may kaunting dugo lang ng dragon, mas kahawig pa rin ito kaysa sa ibang mga halimaw. Isang bigla ang ideya. May naisip akong isang bagay. Purong dugo ng dragon. Sa buong Tianyuan continent, baka wala kang matagpuan kahit isa. Ngunit may ilan pa ring makikita na may halo ng ibang lahi. Kailangan nating makahanap ng paraan para makakuha ng isa. Marahil ay makakapukaw ito sa tatlong ulo ng halimaw. Para magamit siya, at makabawi ng kaunting lakas. Napakalakas ng dugo ng dragon, kahit na may kaunting bahagi lamang. Ito ay itinuturing na mataas sa mga halimaw. Kung dati, maaaring hindi alintana. Ngunit ngayon, masyadong malubha ang sugat. Napakababa ng lakas. Mas mabuting maging maingat. Tumingin sa paligid. Puno ng nakakatakot na mga halaman. Tanging ang tambak ng dumi sa sulok ang medyo ligtas. Ang pinakamahalaga ay, nandito ang masaganang diwa ng santo. Kung maayos itong masisipsip, kahit hindi ganap na makabawi,
Sapat na ang makabawi ng kaunting lakas. Tungkol naman sa dakilang demonyo na nagtatago. Hindi na mahalaga kung may mukha siya. Dahil mayroon na siyang kapangyarihan. Ang yakap ay talagang masarap. Pumasok ang malaking demonyo. May kasiyahan sa kanyang puso. Wayne Thunder Sect, Dayan Continent. Isa sa mga pangalawang antas na sekta. Sa napakalaking bulwagan ng ibang mundo. May ilang tao na nakaupo at nagmamasid. Tama ba ang impormasyong ito ng leader? Elder na nakasuot ng berde. Hindi nakatiis na tumingin sa nakatatandang lalaki sa harap niya. Pangulo ng Feng Lizong, Qin Wenxian. Isang makapangyarihang guro. 5 taon na ang nakalipas, natalo sa kamay ng Pangulo ng Zheng Xianzong. Dahil dito, ang Feng Lizong ay naging pangalawang antas na sekta. Palagi siyang nag-iisip, mula sa dagat ng Biluo. Dapat walang pagkakamali. Tumango si Qin Wenxian. Nawasak ang buong hukbo ni Lima Osheng. Walang leader ang Zhengxian Sect. Parang buhangin na nagkalat. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon. Kailangan lang nating samantalahin ang pagkakataon. Hindi lang tayo makakapaghiganti. Baka pa nga makapasok sa top 1-0 ng mga pangunahing pawang. Nakangiti ang matandang nakasuot ng berde. Magalang na tinatawag na namatay na pinuno ng Zhengxian Sect. Sa bagay na ito, alam namin na hindi sila magkakaroon ng pagkakataon. Hindi nila maiisip ito. Ang mga espiya na nananatili sa Zhengxian Sect. Nagpadala ng balita ngayong umaga. Na naimbitahan na si Xiao Shushu na lumabas at mamahala sa pawang. Tinanong ni Qin ang daan. Nagtaka ang nakababatang guro na nakasuot ng berde. Sinasabi ng punong guro ang tungkol sa taong may likas na katawan ng 10 taon na ang nakalipas. Dugo ng mga Diyos. Tumango si Qin. Kung hindi ako nagkakamali, ngayong taon ay 18 na siya, di ba? Napakabata pa niya. Anong silbi ng mataas na talino? Hayaan siyang umupo. Maaari ba siyang makapanatili? Nagtatawa ang matandang nakasuot ng berde. Sa mundong ito, sa huli, lakas ang batayan. Mas mabuting maging maingat kahit na siya ay mataas ang ranggo. Walang sinuman ang may lakas ng loob na gawin ito. Tiyak na may tiwala sila. Ganito na lang, hayaang palihim na lumapit si Yao Zhan. Tignan natin kung anong klaseng lakas meron ang batang Shishu na yon. Alamin muna ang sitwasyon. Saka tayo magplano. Mukhang seryoso siya. Nagtanong siya sa langit. Si Yao Zhan ay kanyang personal na alagad. Ang kanyang kakayahan ay hindi pa huhuli sa mga karaniwang nakatatandang elder. Mas mahalaga ay magaling sa pagnanakaw. Isang mahusay na tagapag-usisa ng balita. Naalala ko. Tumango ang matandang nakasuot ng berde at sinabi na masyadong malayo ang Zhengxian Sect mula dito. Sa bilis ni Yao Zhan, hindi ito magagawa sa loob ng 7 araw. Masyadong mabagal. Mas mabuti pang hayaan ang aking paboritong silver winged green pepper na samahan siya. Kung magiging maayos, makakabalik tayo sa araw na yon. Bagamat ang silver winged green pepper ay nasa unang antas ng divine power, may dugo ng dragon sa kanyang katawan. Ang bilis ng paglipad ay lampas sa karaniwang mga halimaw. Siya ang pinakamainam na pipiliin. Sumagot si Qin Wenxian, ayos, ganito na lang. Ipagbigay alam kay Yao Zhan. Umalis na tayo ngayon. Agad na tumango ang matandang nakasuot ng berde. Sa silid ng Yinshan, si Suyin ay nagmamasahe ng kanyang noo matapos manggaling sa pagpuputol ng kahoy. Hindi nagtagal si Chen Yu at si Zhao Ruoxu ay nagdala ng mga nakopyang kasulatan. Umabot ito sa higit sa 100 kopya. 4 na antas ng isip na turo. Purple Key, Zhu Shengong, 5 elemento, digmaang estratehiya, 6 na Meridian na sutra. Ang 10,000 taon ng akumulasyon ng Zhengxian Sect. Siyempre ay hindi pangkaraniwan. Hindi na natin pag-usapan ang iba. 10 mga lihim na pamamaraan ang umabot sa Xuanji. May isa pang umabot sa rurok ng Xuanji. Nagsaliksik ng buong 6 na oras. Sa huli, nalumbay na natuklasan na hindi ito maaaral. Kapag sinubukan ang mga pamamaraan dito, ang lahat ng butas sa katawan ay kusa ng magsasara. Ano man ang gawin, hindi ito mabubuksan. Hindi makapasok ang espiritual na enerhiya sa katawan. Paano ito magiging tunay na enerhiya? Paano mapapalakas ang lakas? Napakahina ng talento. Gustong umiyak ni Suyin. Siyempre, siya ang pangunahing tauhan sa nobela. Kapag nakipag-ugnayan sa pamamaraan, kahit pa ang pinakamasama, maaari itong sanay ng mas mabilis at mas malakas kaysa sa karaniwan. Ano ba talaga ang nangyayari sa akin? Likas na katawan ng daan. Dugo ng mga Diyos. Hindi ito totoo, di ba? Kung ganito ang mangyayari, hindi lang hindi makalipad at makaiwas. Hindi rin nagiging immortal. Kapag nagkamali, madali pang mahuli. At maaring mamatay sa kamay ng iba. Sobrang nakakalungkot, kailangan itong baguhin. Biglang kumislap ang mata ni Suyin. Nakita niyang lumilipad ang iba. Ngunit siya ay hindi makapag-aral. Talagang hindi ako masaya. Mas maganda kung makahingi ako ng tulong sa iba. Upang masagot ang mga tanong ko. Natutunan niya ang iba't ibang teknik, kasanayan, at lihim na manual. Basta titinan mo lang, makakabuka na ng sariling pag-unawa. Pero sa huli, hindi pa siya nakapag-practice. Maaaring nagkaroon ng mali sa pag-unawa. Pinakamainam na humingi ng sagot kina Elder Wu Yuan at sa iba pa. Pero alam nila ang aking pagkatao. Tumakbo sila at nagtanong ng ilang simpleng bagay tungkol sa pagsasanay. Ang awkward naman. Kailangan kong makahanap ng isang tao na hindi alam kung sino ako. At may natatanging pag-unawa sa mga teknik. Maging isang tao na may napakataas na talento. Naisip ko, isang anino ang lumitaw sa aking isipan. Yung si Liu Yi, nakinig siya sa akin at nagbigay ng isang simpleng pahayag. At agad siyang nakaunawa. Malaki ang kanyang pag-unlad sa kasanayan at espada. Nangangahulugan ito na napakataas ng kanyang talino. Maaaring siya ang isa sa mga pinakamagaling sa buong Zhengxian Sect. Kung tatanungin siya, tiyak na marami tayong matutunan. Kasama ang mga ibon na lumilipad, ang mga tao ay kasama ang mga marangal at mataas ang kalidad. Ang basura na walang talento na ito ay gustong umunlad ng mabilis. May isang paraan lamang. At iyon ay ang lumapit sa henyo. Lumapit sa henyo. Patuloy na matuto mula sa kanya. Sa madaling salita, sumunod sa kanyang kapalaran.
Tignan mo sa mga nobela. Anumang mataba, bulag o masamang tao. Basta't sumunod sa likod ng pangunahing tauhan. Maaaring mabilis na umunlad ang kakayahan. Maabot ang rurok ng buhay. Maaari ring gayahin ang daang ito. Bukas ng umaga, pumunta ka roon at maghintay. Marahil ay makakahintay pa. Sa oras na yon, huwag palampasin ang pagkakataon. Huminga ng maluwag si Suyin. Sa ngayon, naisip na rin niya ito ng malinaw. Dapat hindi alam ng kabilang panig ang kanyang pagkakakilanlan. Kaya hindi niya pwedeng magpanggap ng ganito kakatuturan. Siguro rin hindi niya balak na pumatay sa kanya. Kung hindi, hindi niya tatawagin senior siya. At magpapakita ng sobrang magalang na pag-ugali. Malamang na naisip lang niya na iba ang tao. Kung ganito nga, sakto, magagamit ko ito. May solusyon si Gugu. Kapag relaxed ang isip. Saka lang naramdaman ni Suyin ang pag-ugong ng tiyan niya. Pagkatapos maghati ng kahoy, pinag-aralan niya ang sikreto. Mahigit 10 oras na siyang hindi kumakain. Matagal na siyang gutom. Maghanap tayo ng makakain. Tumayo ka. Si Suyin ay naglakad palabas. Bumalik sa sekta. Si Liu Yi ay muling naging anyong lalaki. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ang kanyang kakayahan at pag-unawa sa espada ay tumaas ng malaki, kundi matagumpay din siyang naging disipulo. Malaki ang nakamit. Unahin ang mga bagay na iniutos ng guro. Bilang isa sa 10 paunahing sekta ng Dayanzhao, marami pa ring inventaryo ng karne ng mga halimaw. Basta't may pera, mabibili ito. Hanapin ang pamilihan. Bumili ng ilang masarap at puno ng espiritu na payat na karne. Dito lang nakahina ng maluwag si Liu Yi. Bagamat hindi ko alam ang gusto ng guro, mas mabuti na mas marami. Tiyak na may isa na magugustuhan. Muling bumalik sa tindahan ng pagsasanay. Naghahanda na talagang patatagin ang bagong natamo na kakayahan. Ipagpatuloy ang pagsasanay sa espada. Biglang may lumitaw. Muli akong nahadlangan. 2 kabataan. Isa sa kanila ay matagal nang kakilala. Si Zuyuan na tinalo niya kaninang umaga. Natalo mo siya. Ang kabataan sa tabi ni Zuyuan ay puno ng pagdududa habang tumingin. Parang hindi siya makapaniwala. Bilang disipulo, 3 taon ng pagsasanay bago nakamit ang 3 antas ng ki. Si Liu Yi ay itinuturing na walang silbi sa loob ng pinto. Ang matalo sa kanya ay tiyak na isang malaking kahihiyan. Namula ang mukha. Ipinaliwanag ni Zuyuan na hindi alam ng batang ito kung anong nangyari. Sa isang gabi, nakapagtagumpay siya ng 2. Malaki rin ang naging pag-unlad ng kanyang kasanayan sa espada. Naging pabaya lang ako kaya ako natalo. Natalo na. Huwag maghanap ng dahilan para putulin ang kanyang sinasabi. Tumingin ang pangalawang binata, na may malamig na tingin. Dahil kaya mong talunin si Zuyuan. Ibig sabihin ay hindi ka mahina. Gusto mo bang makipagtadisan sa akin? Nakunot ang noo ni Liu Yi. Kilalang kilala niya ang taong ito. Maganda ang relasyon ni Liu Chang at Zuyuan. Parehong 3 taon na sa pagpasok. Pero mas mataas ang katayuan niya kaysa sa una. Sabi nila, may pagkakataon siyang sumubok na maging elder na personal na tagapagmana. Ang mga disipulo ay nahahati sa ordinaryong disipulo, elder na personal na tagapagmana, at paunahing tagapagmana ng pinuno. Kung hindi ako ganoon, ngumingiti si Liu Yao. Gusto lang niyang mag-focus sa kanyang pag-aaral. Makamit ang mabilis na paghihiganti. Labanan sa pagitan ng mga disipulo. Talagang ayaw ko sumali. Hinahayaan ng sekta ang mga disipulo na mag-away. Nasaktan mo ang aking kaibigan. Naghahamon ako sa'yo. Karapat-dapat lang. Kung tatanggihan mo, magpapahayag ako ng hamon. Humihingi ng paghusga sa elder. Ngumiti si Liu Chang. Sa normal na pag-aaral, lahat ay sumusunod sa tamang proseso. Yung disiplinang nasa huli. Sa isang gabi lang, kaya niyang tumayo kahit si Zuyuan. Lubos siyang curious. Pumikit si Liu. Ang laban sa pagitan ng mga disipulo ay hindi gaanong mahalaga. Ang Zensen sect ay maaaring makaranas ng daan-daang laban araw-araw. May mga paligsahan at pang-uyam. Mayroon ding mga gabay. Ngunit kapag nagbigay na ng hamon, iba na ang kalikasan nito. Hindi lamang ito mas formal, kundi may mga nakatatandang tao pang namamahala ng personal. Naging focus ng maraming disipulo. Hanggang di pa nakakaramdam ng sugat. Hindi matatapos. Sige na, hindi na nag-atubili pa. Lumabas si Liu ng mahabang espada. Sabi na niya ito, kung magpapakita pa siya ng pagtanggi, malaki ang magiging epekto sa kanyang puso. Umiti ng maluwag at magaan. Si Liu Chang din, sa pagtanggal ng kanyang matalim na espada, isang sigaw. Ang enerhiya ng espada ay kumalat. Di katakatakang isa siyang disiplinang may pagkakataong makalaban sa mga nakatatandang guro. Ang kanyang lakas ay umabot na sa ika-6 na antas ng Giant Crocodile. Mas malalim din ang kanyang pag-unawa sa daan ng espada kaysa kay Zuyuan. 36 na anyo ng Zhenxian. Kahit man lang ay nasa ika-5 tuktok ng espada. Kapag hindi niya ipinamalas ang buong lakas, mahihirapan ang kalaban na makaalis. Pumutok ang tunay na enerhiya ni Liu sa loob. Maliit na bahagi ng espada ay nagsisilbing sinag ng espada. Ayon sa balita, si Zuyuan sa ika-6 na antas ay nakatingin ng malaki ang mata. Nakatulala sa lugar. Kagabi lang nakipagkumpetensya siya sa taong ito. Ayon sa balita, nakalusog siya sa ika-3 antas sa isang gabi. Tinanggap ko ang matagal na pagsasanay at bigla ang pagsabog. Hindi naman imposibleng magkaroon ng biglang pagkaunawa. Ngunit halos kalahating araw na ang lumipas. Mula sa ika-5 antas ay umabot sa ika-6. Talagang may ganitong talento ang mga nagagawa. Ano ang ginawa niya noon? Nasa gulat siya dito. Ang 2 panig na naglalaban. Ang mga espada ay nagdudugtong na. Ding 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 ding. Parang ulan na tumatama sa mga saging. Lalong nagiging seryoso ang mukha ni Liu Chang. Hindi ito ang ika-5 estilo, kundi ang ika-6 na estilo. Nanginginig ang palad ko. Ang batang prodigy na ito. Nawala na ang dati niyang kalmado. Sinabi ni Zuyuan sa kanya na ang kalaban ay makakapanalo. Dahil naintindihan ng espada ang ika-5 estilo. At nagpakita ng kakaibang galaw ng espada.
na nagawa lamang sa isang iglap. Ano bang ikalimang estilo ng espada ito? Ito ay ika-6 na estilo. Kagamitan ng Zengxian 36. Bawat hakbang ay mas mahirap. Kailangan ng mandirigma ng kalahating taon upang maunawaan ang kanyang talento. Paano kaya matututo ang taong ito na laging nahuhuli sa isang araw? Kumagat ng mahigpit. Ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay naabot ang hangganan. Ang sinag ng mahabang espada ay pumuputol sa hangin. Parang binasag nito ang mga tanikala ng oras at espasyo. Diretsong tinusok ang lalamunan ni Liu. Hindi na ito normal na paligsahan. Kapag hindi na kayanan ng kalaban, malaki ang posibilidad na mapinsala o mapatay. Hindi ko inakalang magiging ganito siya kasahol. Si Liu ay hindi na magtatago. Nanginig ang mga pangil. Isang galaw ng espada ang lumitaw sa hangin. Bang, hindi pa nakakarya. Naramdaman ni Liu Qiang ang isang napakalakas na presensya na pumipigil sa kanya. Sumakit ang kanyang kamay. Patuloy siyang umatras ng mahigit 1-0 hakbang. Pumutok ang kanyang bibig at nagbuga ng dugo. Naiintindihan mo na ang ika-7 anyo. Puno ng hindi ka panipaniwala. Si Liu Qiang ay naninigas. 3 pagsasanay ng Zengxian. Ang ika-6 at ika-7 pagsasanay ay isang hangganan. Ang mga may edad na 20 pababa ay mauunawaan ang huli. Maaaring maging paborito ng mga nakatatanda. Ibig sabihin, ang palaging nasa huli na si Liu Yi, hindi lamang tumaas ang kanyang kakayahan, kundi lumampas din ang kanyang pag-unawa sa espada sa sarili. Ano ang nangyari? Natalo ka, humina ka ng malalim. Si Liu Yi ay puno ng pananabik. Sa lahat ng panahon, siya ay isang tao na kanyang hinahangaan at ginugusto. Hindi niya akalain na 2 beses lang ang kanyang natutunan. Madali lang manalo. Kahit sino sa mga guro sa paaralan, o ang batang nagpuputol ng kahoy, ay may napakalalim na pag-unawa sa daan ng espada. Marahil ay naabot na nila ang antas ng pagpapadali at pagbabalik sa pinakapayak na anyo. Kung hindi siya makakausad ng ganito kalaki. Kailangan niyang magsikap ng mabuti. Huwag na huwag palampasin ang ganitong pagkakataon. Alam na mahirap makuha ang pagkakataon. Mas pinahalagahan ni Liu Yi ito. Nasa kanyang puso ang kasiyahan. Mula sa Wine Thunder Sect, sumakay ng Silver Wing Green Pepper. Si Yao Zhan ay sa pagkakataong ito, sa ilalim ng dilim ng gabi, ay narating na ang harapan ng Zengxian Sect. Ginoong Qing Jiao, dito na tayo huminto. Kung lalapit pa tayo, madali tayong makakasagasa sa proteksyon ng isa't isa. At mahuhuli tayo. Nakarinig si Yao Zhan daw sa kanyang sinabi. Ang isang malaking pakpak na asul na dragon ay umiling-iling at tuwid na lumipad patungo sa paanan ng bundok sa kagubatan. Ang Zengxian Sect bilang isa sa 10 pangunahing sekta. Kahit na ang punong sekta at iba pa ay nahirapan, hindi ito basta-basta maaring pasukin ng isang disipulo. At saka, kung mahuli man, paano pa makikita ang tunay na sitwasyon? Hindi ko alam kung nasaan ang maliit na guro ngayon. Dumating sa isang tahimik na lugar sa gubat. Nahulog at nasaktan. Si Yao Zhan ay nakakunot ang noo. Ang mga espiya ng Feng Leizong, bagamat matagumpay na nakapasok sa kasalukuyang sekta, hindi mataas ang kanilang posisyon. Alam lamang nila na nagdala ang kabilang panig ng kanilang guro na nakatatanda. Tungkol sa taong ito na may likas na katawan ng 10 taon na ang nakalipas. Ano na ang antas ng kanyang lakas? At saan siya naroroon? Walang kaalaman. Ang layunin niya sa pagdating na ito ay upang mahanap ang maliit na guro at tiyakin kung gaano kataas ang tunay na kakayahan. May 2 paraan, isa, magpanggap na bagong estudyante at magtago upang makakuha ng impormasyon. Pangalawa, ang lugar kung saan gustong manirahan ng mga mataas na opisyal ng Xian Sect ay walang iba kundi ang Hall of Nurturing Heart. Tahimik na lumapit ang bayan upang tingnan. Kung makikita, makukumpirma ang lakas. Kung hindi makita, mag-isip ng ibang paraan. Mabilis na nagkaroon ng 2 plano sa isip. Nag-isip ng kaunti. Nagpa siya na isa katuparan. Ang pangalawa kung makakakuha ng impormasyon tungkol sa batang guro. Siguradong nakapagbalik na ng balita ang mga espiya. Hindi na kailangan pang personal na pumunta siya. May desisyon na. Tumingin siya sa gilid sa Silver Winged Dragon. Sinabi niya sa nakatatandang dragon, masyado kang malaki. Kung pupunta ka ng walang ingat, madali kang matutuklasan. Mas mabuting paliitin mo ng kaunti. Nakatago dito. Tinapos ko na ang balita. Babalik ako para kunin ka. Yelad, tumango. Napakalaking ulo. Dahan-dahang umalog ang dragon. Mula sa ilang talampakan ng haba, naging kasing laki na ng pusa. Nakaabot sa antas ng kapangyarihan. Ngayon ay kaya nang sabihin kung gaano kalaki ang pagbabago sa anyo ng tao. Dali-daling nag-iba. Si Yao Zhang ay naging isang anino. Diretsong tumakbo patungo sa sekta sa tuktok ng bundok. Kakayahan sa pagtago. Ang teknik na ito ay nakuha niya sa isang pagkakataon na maaaring gawing anino ang katawan at maglaho sa dilim. Ganap na maililihim ang kanyang hininga at lakas. Kung ang isang makapangyarihang guro ay hindi gumagamit ng kanyang espiritual na pandama, mahirap itong mapansin. Dahil dito sa kakayahang ito, ipinadala siya ni Qin Wenxian. Gamit ang dilim, dahan-dahang umuusad si Yao Zhan. Hindi nagtagal. Lumiko siya sa lugar kung saan nakatira ang mga disipulo. Nakarating sa Yanggong. Sa napakalaking lugar walang tao. Nagsiyasat ng kaunti. Lumiko at pumunta sa bayan. Walang nakita rito. Hindi ba narito ang maliit na guro? Walang tao sa 2 pinakamahuhulaan na lugar. Saan kaya pumunta ang maliit na guro? Mukhang hindi pwedeng ipatupad ang pangalawang plano. Kailangan lang gawin ang una. Pumasok na tayo para magtanong. Basta malaman lang natin kung nasaan siya. Makakabiyahe tayo sa gabi. Pagkatapos ng 1 oras, halos buong bundok na ang naikot niya. Pero wala siyang nakita. Tumango si Yao Zhan. Bumalik siya. Nagpapanggap na disipulo ng Zengxian Sect. Kailangan munang hanapin yung espiya para makuha ang mas maraming detalye. Kung hindi, madali siyang mahuli. Mabilis siyang babalik sa lugar kung saan sila naghiwalay ng Silver Winged Jiaolong.
Tumingin-tingin siya sa paligid. Biglang sumikip ang mga pupil ni Yao Zhan. Ayon sa kasunduan, nawala na ang Jiaolong na dapat nandito. May mga nagulong lupa at nabasag na mga puno sa lupa. Kitang-kita na may naganap na laban. Naglakad ng ilang hakbang. Umupo siya. Naglagay ng daliri sa lupa. Isang patak ng pulang dugo ang lumitaw sa dulo ng daliri. Inamoy ito. Ito ay dugo ng pilak na pakpak na dragon. Ibig sabihin, tiyak na may nangyaring masama. Bagamat ang dragon na ito ay may isang antas ng kapangyarihan, may dugo ito ng lahi ng dragon sa katawan. Kapag nakipaglaban, ang mga nag-aaral ng tatlong antas ng divine skill, mahirap silang mapatay kung ang intensyon nila ay tumakas. Kahit na nasa unang antas ng Grandmaster, maaaring hindi nila mapanatili ang kanilang buhay. Katulad nito, tahimik silang nawawala. Iniwan lang ang kaunting dugo sa ilalim ng lupa. Kahit nasa gitna ng Grandmaster, hindi bababa sa mid-stage. Kahit sa huli ay maaari itong makumpleto. At ang Zenshin Sect, ayon sa kanilang nalalaman, ang pinakamataas na antas ng pagsasanay ay ang Elder Wu Yuan na nasa ikalimang antas ng Shenggong. Hindi ba't alam ng maliit na guro ko na ako ay dumating? At tahimik na kumilos. Isang ideya ang sumulpot. Kung pag-uusapan ng Zenshin Sect, sino pa ang may kakayahang tahimik na dalhin ang ahas na dragon palayo? Malamang ay ang kilalang maliit na tiyon na yon lang. Ang pinakamataas ang antas sa buong sekta. Kahit pa alam na niya si Senior Dragon kung mahahanap na niya. Ngumunguya ng mahigpit. Maliit na sulyap lang ni Yao Zhan. Agad na nag-aapoy ang dugo. Lumalabas ang makapal na usok na kulay pula. Diretso sa kailaliman ng gubat. Paraan ng pagtukoy sa dugo. Maaaring hanapin ang lokasyon ng katawan sa pamamagitan ng pagsunog ng dugo. Ito ang pinakakaraniwang pamamaraan para sa paghahanap ng mga nawawalang kasama sa sekta. Malalim na huminga. Ipinagana ni Yao Zhan ang kanyang lakas sa sukdulan. Sa direksyong itinuturo ng usok, diretsong lumipad papunta doon. Bumalik ang oras sa kalahating oras ang nakalipas. Matapos ang halos isang araw at isang gabi na pag-aayos, naabsorb ang lakas mula sa napakaraming dumbol. Muling bumalik ang kasiyahan ng malaking digma ang Diyos sa ilang lakas. Nararamdaman ang malakas na lakas sa kanyang katawan. Ang batang ito ay puno ng kasiyahan. Nagkamot ng katawan. Tahimik na umalis mula sa bakuran sa ilalim ng lupa. Ngayon, kailangan niyang gawin ang isang bagay na may kinalaman sa kanyang patuloy na paghahari sa hinaharap, na mapasunod ang tatlo makapangyarihang halimaw. Ang unang hakbang ay hanapan sila ng makakain. Walang mas masarap sa buong mundo kaysa sa karne ng dragon. Ngunit saan ba makakahanap ng ganito? Napakalakas ng dugo ng lahi ng dragon. Kahit isang maliit na bahagi lang, na may napakalakas na talento. Karaniwang malalaking pamilyang makapangyarihan. Kapag nadiskubre nila, kinukuha nila agad ang mga anino na hindi nahuli. Siguradong nakatago ng maayos. Hindi basta-basta mapapansin ng iba. Talagang hindi pwede. Pumunta sa gubat kung saan ako kumain ng halimaw dati. Kung makakahanap, mabuti na lang. Kung hindi, mag-isip ng ibang paraan. Lumipad ng kaunti. Biglang napatigil ang dakilang Demon King. Punong-puno ng hindi makapaniwala. Parang may amoy ng halimaw mula sa lahi ng dragon sa malapit. Hindi ito maaaring maging isang masamang balak. Punong-puno ng pagdududa. Sinundan ang amoy at lumipad papunta roon. Nakita ang isang pilak pag-asa na sili na nakatago sa isang malaking puno. Nakatulog ito na nakapikit ang mga mata. Talagang kumikindat pa ito. Sobrang saya ng dakilang Demon King. Talagang ang pagdapo ng antok ay nagdala ng unan. Nais ko sanang kumain ng karne ng dragon. Bigla na lang may lumitaw. Mukhang gusto rin ng langit na mapasuko ko ang tatlong halimaw. Talaga namang ako ang anak ng tadhana. Noong dati, isang sulyap lang ng isang master sa antas ng Diyos ay kayang pumatay ng marami. Ngunit ngayon, hindi pa gumagaling ang aking mga sugat. Kaya't mas mabuting mag-ingat. Dahan-dahan itong umalog. Naging isang ulap ng masamang enerhiya. Natahimik na lumapit sa likod ng kalaban. Biglang nag-alala ang natutulog na Silverwing Green Pepper. At nag-umpisang lumingon. Nang makita ang isang napakalaking kamao na bumabagsak mula sa langit. Dumagsa ang napakaraming masamang enerhiya. Natuluyang bumalot sa kanya. Sino ka? Sumasayad ang mga pakpak. Gusto sanang tumakas ng siling green. Ngunit natuklasan niyang nakalok ang paligid. Hindi talaga makakatakas. Walang sigaw na pighati. Biglang nakita ang kamao na bumagsak sa kanya. Ang puso ay tinulak ng isang napakalakas na puwersa. Biglang humugot. Bang, ang hayop na alaga ng Wine Thunder Sect. Sa antas ng Divine Skill, ang Silverwing Green Pepper, biglang nahulog mula sa puno. Nawala ang hininga. Kahit na ang Great Demon Lord ay hindi pa ganap na nakabawi. Hindi pa rin alam kung gaano kalayo. Pero napadali ang pagpatay sa isang kakaibang insekto na may Divine Skill. Sa isang sulyap lang, nakuha na ang ngiti sa mukha. Dahan-dahang hawakan. Ang dakilang duwende ng kaligayahan ay inalis ang bangkay ng ahas. Diretsong pauwi na lumipad. Akala ko kakailanganin ko ng maraming effort para mahanap ito. Pero sa loob lang ng 10 minuto, nakakuha na agad ako. Sobrang swerte talaga. Handa na ang masarap. Ngayon, ang kulang na lang ay kung paano ito ibibigay sa tatlong halimaw. Magbigay ng magandang impresyon. Ngunit hindi ito madali. Sa katunayan, akala ng tatlong halimaw ay patay na siya. Kung muling lilitaw siya, madali itong magdudulot ng hindi kinakailangang gulo. Kaya't mas mabuting hindi siya lumabas. Ibigay na lang ang mga bagay. Sino kaya ang nagpadala niya? Kailangan may pangalan kapag gumagawa ng mabuti. Para mapasalamat ang tatlong hayop. At magpasakop sila. Mukhang hindi matalino yung tatlong yon. Madali lang silang lokohin. Sa huli, kakaharapin din nila tayo. Mas maganda pa yung samantalahin ang masarap na pagkain. Diretsong ayusin.
Hindi nagtagal ay bumalik sa bakuran. Mabilis na natagpuan ang tatlong halimaw. Nakatambak pa rin sila. Tahimik na nagbubulungan tungkol sa pagkain at inumin. May hitsura silang tanga. Ganitong talino. Kahit siya, isang malaking demonyo, ay hindi na kayang lokohin. Talagang nabuhay ako ng ilang libong taon ng walang kabuluhan. Humigop ng malalim na hangin. Gumawa ng pinakamagandang pose. Biglang lumitaw sa harap nila. Ipinatong ang bangkay ng silver winged chili pepper. Ako ito, may masarap akong pagkain. Basta't susunod kayo. Ikinulong ang mga kamay sa likod. Ngumiti ang malaking puno ng kasamaan. Tapat na tapat. Bilang isang makapangyarihang tagapagtagumpay sa buong mundo. Ang isang halimaw na maraming tao ang natatakot ay nakangiti ng mahinahon. Magpakumbaba sa mga mabababa. Siguradong matutuwa sila. Sa naisip niya, hindi niya mapigilang tumingin. Nakita niya na ang tatlong halimaw ay nakatingin ng nakanganga. Nakatulala. Parang puno ng hindi makapaniwala. Talagang nabigla sa aking kahanga-hangang pagpasok. Nasiyahan ng dakilang demo ng kaligayahan. Naghahanda na sanang magpatuloy. Isang takot na boses ang muling umingay. Umalis ka, huwag kang lumapit. Natatakot ako sa pagsabog. Kasunod nito, muli, nakita ng dakilang demonyo ng kaligayahan ang isang napakalaking paa ng asno, na bumagsak na parang bundok. Teka, pakinggan mo ako. Nanginginig ang aking anit. Gusto nang umiyak ng dakilang demonyo ng kaligayahan. Bumalik na naman, bigyan mo ako ng pagkakataong magpaliwanag. Wala akong masamang intensyon. Huwag kang lumapit. Kapag lumapit ka pa, sisigaw na ako. Baka matamaan ka sa ulo. Bago pa makasigaw ang Demon King ng kaligayahan, nabasag na siya sa lupa. Ang katawan ay muling naging isang pati ng karne. Sa malabong kamalayan, patuloy na umuugong ang tensyonadong boses ng asno. Sipa sa gilid, paikot-ikot na sipa, sigaw na sipa, umiikot na sipa. Bumagsak na asno. Malakas na asno sa ilog. Ang malaking paa ng asno ay parang hindi pa. Sapat, kunin ang apoy. Sunugin ito hanggang sa maging abo. Naging madilim ang paningin. Muli, nawala ng malay ang malaking demonyo. Ako ay nandito para pakasakalin kayo. Bigyan niyo ako ng pagkakataon. Huwag naman ganito. Nangungusap na apoy. Matagal nang niluluto sa apoy ang malaking demonyo. Hindi na matiis ng parot. Medyo naubusan na siya ng pasensya. Amoy na rin niya. Diyan lang siya huminto. Ang asno ay humihingal ng malakas. Inilabas ang mga paa sa harap at tumama ng ilang beses. Nang makita na hindi kumilos ang kalaban, muling naglibot sa paligid. Punong-puno ng pag-iingat. Baka may tao pang sumugod dito. Hindi na siguro. O, yung sinuntok mo kahapon. Nakilala ng loro. O, yung kanya, sandali lang. Mag-init pa ako ng kaunti. Isang kisap mata. Muling naglagay ng panggatong ang asno. Walang masabi ang loro. Ang kaibigan na ito ay walang kapintasan. Masyadong maingat sa paggawa ng mga bagay. Ang apoy ay tumagal ng napakatagal. Nakita na ang malaking demonyo ay ganap ng sunog. Nakarelax na ang asno. Pinatay ang mga kaaway na lumabas. Ngayon lang tumingin ang tatlong ulo ng alaga sa pilak na pakpak na sili. Ang bangkay ay nagtatago. Ito ay lumiit ang laki. Hindi pa nagkakaroon ng pagkakataon na lumaki. Sa sandaling ito ay mukhang. Parang isang malaking ulam na may mga pakpak. Ito ang halimaw. Ang tatlong hayop ay nagtataka. Ito ang unang pagkakataon na nakita nila ng ganito kalaki. Umiling at tumingin ng kaunti. Naisip ng loro ang isang bagay. Sinasabi niyo bang nagkamali tayo sa taong iyon? Maaaring hindi siya nandito para patayin tayo. Baka gusto lang niyang magbigay ng regalo. Regalo, hindi ko maintindihan. Sabi ng loro. Baka narinig niyang masarap ang karne ng mga halimaw. Kaya't sinadya niyang pumatay ng isa at ipadala ito para maayos ang relasyon. Nagtataka ang asno at pagong. Sa ganitong usapan, mukhang posible nga. Dahil noong unang lumitaw ang taong iyon, hindi siya nagsabing papatay, kundi sinabi niyang may masarap siyang pagkain. Kung ganito nga, napakasakit. Walang oras para makapagsalita, pinatay na siya. Pati ang katawan niya, ginawang panggatong. Sabay-sabay silang tumingin sa katawan ng malaking demonyo. Halos kasing itim na uling na siya. Nakatitig ng malaki ang mga mata. Punong-puno ng hindi pagkakasundo ang kanyang mukha. Maaaring sinasadya niyang gamitin ang bangkay ng halimaw para makapagpahina sa atin. At pagkatapos ay humanap ng pagkakataon para umatake. Naisip ni Maolong na may pag-aalinlangan at nagsabi na seguridad ang pangunahing prioridad. Kahit na may kaunting problema. Dapat itong maiwasan ng maaga. Hindi tumutol ang loro sa bahay na yon.